Ang series ay nagsisimula sa ilalim ng madilim na ulap at isang kakaibang anyong pulang buwan. Ang isang babae ay tumalon patungo sa mataas na bato at sumigaw habang tumitingin sa buwan. Sa kabilang dako, ang Seven Shadow ay gumawa ng regular nila na pagpupulong at sila'y nakipagkita sa kanilang Lord Shadow. Mukhang lahat ng bagay ay naging ayon sa kanilang plano dahil sa naging tahimik ang Diabolos Cult sa pangunahing lungsod at lahat ng kanilang plano ay naisakatuparan na. Subalit kailangan nilang pagdesisyonan ang isang hindi kanais-nais na mga pangyayari sa lungsod ng Lawless City. Sinabi nila sa kanilang Lord Shadow na may mga kahina-hinalang transaksyon sa syudad at maraming pera ang ipinadala sa lungsod na nagbigay sa kanila ng malaking pag-aalala, dahil sa kilala ang lungsod sa kanilang kakaibang pamumuhay. Ang lungsod ay nasa gitna ng mundo kaya walang may-ari nito, at ipinagbigay alam nila sa kanilang Panginoon na walang may-ari sa lupang iyon at kung may masama na mangyayari sa lungsod, ito ay makakaapekto sa iba pang mga lungsod. Kailangan nilang kumilos kahit sa kanilang panghihinayang, kailangan nilang iwan muna ang kanilang mga plano at asikasuhin ito at sa una, sinabi ng Lord Shadow na nakikita na niya ang kanilang tinutukoy at ang kapahamakan ay paparating. Biglang may napakalakas na ingay sa langit at ang ulap ay nagbago at ipinakita nito ang pulang buwan, lahat sila'y tumingin sa langit at nakita nila na may malaking gulo na paparating. Ito'y wala ng iba kundi ang alamat na pulang buwan na nagdala ng takot. Sinabi nila sa kanilang Panginoon na kailangan nilang maghanap ng solusyon agad-agad, pero binanggit ng Lord Shadow sa kanila na huwag mag-alala dahil siya na mismo ang mag-aayos nito. Hindi sila komportable sa desisyong iyon dahil alam nila na ito ay delikado at maaari mamatay ang kanilang Panginoon. Naisip niya kung hindi ba sila nagtitiwala sa kanya at sinabi niyang gagamitin niya ang pinakamahusay na paraan. Bagaman inamin nila na ito ay isang epektibong paraan, at habang sila ay tumitingin sa magandang hubad na babae sa kanilang harapan, tinanong sila ng Panginoon kung hindi ba maganda ang buwan. Lahat sila'y napaluhod sa kanyang harapan at inamin na tunay ngang maganda ang buwan, at maaari lamang nilang tamasahin ang kagandahan nito dahil nariyan ang Lord Shadow at ipinangako nila ang kanilang katapatan sa kanya at umalis patungo sa lungsod ng Lawless City. Dalawang estranghero ang tumingin sa lungsod mula sa malayo, nagtataka sila kung bakit hindi lumalapit ang ibang tao sa gate at binanggit nilang duwag ang mga ito at malamang, hindi nila kaya na harapin ang mga vampira. Ang lungsod ng Lawless City ay tahanan ng mga vampira ng Fujita at natatakot ang lahat sa lungsod dahil doon naninirahan ang reyna ng mga vampira. Naniniwala ang mga lalaki na makakapasok sila sa lungsod pero bago pa sila makarating sa gate, lumapit na sa kanila ang isang vampira at tinanong sila kung sino sila at bakit nila gusto na pumasok sa lungsod. Sinubukan nila na ipagmalaki ang kanilang lakas, ngunit tinanggal ng vampira ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang putol na braso, inilabas niya ang kanyang espada at inatake sila. Sa ilang saglit lamang, ang kanilang dugo ay tumalsik sa buong langit at muling nagpakita ang pulang buwan at sa kabilang banda, dalawang magkapatid na sina Minaro at Claire ay bumisita sa lungsod ng Lawless City. Hindi alam ni Minaro kung bakit sila nandoon sa lungsod subalit hinihila siya ni Claire at gayunpaman, nasasabik siyang makita ang bagong lungsod at gusto niya ang hitsura nito, binanggit sa kanya ni Claire na hindi dapat siya magpakita o magpapansin dahil ayaw niyang malaman ng sino man na nandoon siya. Dahil hindi talaga niya alam ang dahilan ng kanilang pagbisita, tinanong niya si Claire kung saan sila pupunta at ang plano ni Claire ay iba, at nagnanais siyang bisitahin ang Dark Knight Association bago ang lahat. Hindi alam ni Minaro kung ano ang gagawin nito sa Dark Knight Association dahil wala ito sa kanilang lungsod, ipinaliwanag pa sa kanya ni Claire na may sarili silang samahan sa kanilang lungsod, ngunit ang Dark Knight Association ay isang lihim na samahan na itinatag sa lungsod ng Lawless City. Ayaw niyang intindihin ito. Alam niya na hindi maaaring magkamali ang kanyang kapatid at naalala niya na isang beses ay ipinahayag siyang patay at iyon ang tila ba nangyari. Hinilibing siya pero maraming bagay ang nangyari na hindi niya maintindihan, pero ang alam niya lang ay buhay siya ngayon. Mga ilang araw na ang lumipas, nanalo si Claire sa isang busyang tournament at idineklara siyang panalo at nais niyang ipagdiwang ito para sa kanyang kapatid. Inupahan niya ang bar sa Miss Hashu Chambers of Commerce upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang kapatid. Hindi pa natatapos ang pagdiriwang nang sabihin ni Claire na pupunta siya sa lungsod ng Lawless City upang patayin ang mga vampira. Pinilit niya si Minaro na sumama at natagpuan niya ang sarili sa loob ng tren.
Binanggit ni Claire na ang dahilan kung bakit siya isinama ay para sa kanyang kinabukasan at kung matututo siya mula sa kanyang kapatid at mag-ensayo ng mabuti, maaari siyang bigyan ng midterm night, matapos ang kanyang pagtatapos. Ito'y isang magandang bagay para sa kanya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos niya magtapos. Mukhang nabasa ni Claire ang kanyang isipan nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga pangarap sa hinaharap, sinubukan niyang itanggi na wala siyang mga plano. Binanggit niyang nais niyang itago ito bilang sikreto pero pinilit siya ni Claire na wala talaga siyang mga pangarap. Dumaan sila sa isang pet shop at sinubukan na bulahin ng tindero si Claire upang bumili mula sa kanya, tinawag siyang magandang dalaga at inalok sa kanya lahat ng kanyang alagang mga tao, ngunit tumanggi si Claire. Hila-hila niya si Minaro at pinakiusapan siya ni Minaro na huwag siyang hawakan, binanggit ni Claire na mawawala siya kung iiwanan niya siya, at tama nga, nawala si Minaro nang umalis siya sandali para huminga. Napadpad siya sa gilid ng kalsada at nagtataka kung paano siya makakabalik ng biglang, isa sa mga bandit ang kumuha ng kanyang wallet at ginamit ni Minaro ang kanyang mahika upang kunin muli ang kanyang wallet, at ninakaw din niya ang iba pang bagay na kinuha ng lalaki mula sa iba. Patuloy siyang kumukuha ng mga ninakaw ng lalaki at naglalakad na may mga wallet, at biglang nakita niya ang ilang lalaki na binubugbog ang isang vampira na alalay at kilala niya ang mga vampira na alalay bilang malalakas, at nagtataka siya kung bakit sila minaltrato ng ganon. Sa lungsod ng Lola City, pinatay ng mga lalaki ang vampira at iyon ang kanilang inakala, ngunit bumangon ang vampira at naging mabangis at inatake niya silang lahat, at ang tsismis na narinig ni Minaro tungkol sa mga vampira ay ang kanilang kakayahang manghawa sa sino mang kanilang magiging biktima. Mukhang iyon nga ang nangyayari dahil ang bawat isa na kinagat ng vampira ay nagiging vampira rin at muling pumula ang buwan, nagtataka siya kung ano ang dapat gawin nang biglang may babae na lumapit at pinatay ang mga vampira. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mary, isang sinaunang mangangaso ng vampira at inirerekomenda sa kanya na tumakas agad dahil isang sakuna na ang nagsisimula, agad itong lumipad patungo sa pulang buwan at naisip niya kung gaano kasaya ang lungsod at kung gaano niya ito magugustuhan. Samantalang si Claire ang kapatid ni Sid, ay pumunta sa kwarto ng hotel upang hanapin siya at dahil hindi niya ito natagpuan, nagalit siya dahil sinabi niya kay Sid na maging mabait at manatili sa loob ng kanyang kwarto. Sa parehong oras, may isang lalaki na biglang tumakbo mula sa kalapit na kwarto, hinahabol siya ng isang ghoul na kanyang naging kasamahan at hindi ito nag-transform sa isang hayop na walang isip. Dahil hinahabol ng ghoul ang lalaki at gustong kainin ang lato-lato nito, agad na pinatay ito ni Claire sa pamamagitan ng sipa sa mukha bago pamasaktan ng ghoul ang lalaki. Bagaman naligtas ni Claire ang lalaki, natakot ito sa kanya at humingi ng paumanhin kay Claire dahil sa takot at di alam ng lalaki ang nangyayari, ngunit nagpasalamat pa rin siya sa babae sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Claire ang pasasalamat at tinanong ang lalaki kung nakita niya ang isang batang may itim na buhok at itim na mata, ipinapakita na ang kanyang focus ay ang paghahanap kay Sid. Siyempre, hindi alam ng lalaki kung ano ang pinagsasabi ni Claire at iniisip nito na baka siya ay baliw, kinuha niya ang pinakamalapit na bagay na maaari niyang gamitin upang protektahan ang sarili, kaso ang nakuha niya ay ang patay na katawan ng ghoul. Ngunit nang umalis si Claire sa lugar na iyon, napansin at nagulat ang lalaki dahil sa hawak niya ng mahigpit ang patay na ghoul sa buong panahon at sa ibang bahagi ng lungsod. Nakita natin ang dalawang estudyante mula sa Sid Academy na nasa Red Light District at naghahanap ng gulo at syempre, mga babae. Isa sa kanila ay iniisip na ito ang kanilang pagkakataon na magkaroon ng kasama sa gabi, ngunit sa tingin ko, magiging tulad sila ng mga manok dahil may mangyayari na magpapakilos sa kanila na parang mga manok. Kahit alam ng dalawang ito na maaari silang masipa sa akademya, hindi sila umuurong dahil ito ay isang pagkakataon na hindi nila palampasin, ngunit natapos ang kanilang excitement nang masipa sila ng isang grupo ng ghouls na mula sa likod. Napagtanto nila na malapit na silang mamatay kaya nag-transform sila sa pagiging mga manok na tulad ng aking sinabi, at tumakbo ng mabilis at sumisigaw parang mga manok. Sa kanilang pagsisigaw, gumising ang isang babae na nagngangalang Marie mula sa kanyang pagtulog at nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari. Binanggit niya na pinipilit siyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto kasama ang ibang lalaki. Tumingin siya sa labas ng bintana at iniisip kung ano pa ang mas masama ang maaaring mangyari sa kanyang buhay. Nakita niya na ang mga kalsada ay parang eksena mula sa pelikulang The Walking Dead. Habang tumataas ang takot niya,
Pumasok ang isang ghoul sa kanyang kwarto at nagsimulang umatake sa kanya, subalit sa sitwasyong ito ng buhay o kamatayan, ang tunay na utak sa likod ng lahat ng nangyayari ay ang Eminence of the Shadow mismo na si Sid, at doon ay biglang lumipad si Sid papunta roon at niligtas si Marie mula sa ghoul. Ipinabatid niya kay Marie ang rason ng pagiging sanhi ng pagiging ghouls ng mga tao at ito'y dahil sa Crescent Moon, kaya sinabihan niya ito na tumakas ng malayo at matapos ipaalam kay Marie ang tungkol dito, muling naglaho si Sid sa mga anino. Sa sandaling iyon, pumasok ang kaibigan ni Marie sa kwarto at nalaman mula sa kanya na siya ay niligtas ng mismong lalaki, kaya naguluhan siya kung bakit siya niligtas nito dahil sa kilala ito bilang isang masamang mastermind. Gayunpaman, hindi naniniwala si Marie na masama si Sid at upang ipakita ang kanyang suporta sa kanya, nagdesisyon siyang tumakas mula rito at putulin ang kanyang kontrata kahit may posibilidad na magkaroon ito ng panganib sa kanyang buhay. Pagdating sa usapang pagtakas niya mula sa sakuna, sa palagay ng isang babae na may pangalang Yuki na walang sino man ang makakatakas mula sa kalagayang ito, dumating ang kanyang dalawang kasamahan at ikinwento sa kanya ang sitwasyon na ang mga vampira ay nagiging mga ghouls. Kaya doon si Yuki ay bumangon at nagdesisyon na wakasan ang lahat at samantalang si Claire ay tila natagpuan si Sid na nagkalasog-lasog, at nang makita niya itong may gayong nakakaawang kamatayan, siya ay nagsimulang magluksa para sa kanya at sinabihan ang kanyang yumaong kaluluwa na hindi siya dapat umalis sa kanyang kwarto sa hotel. Dumating si Iris at sinabihan si Claire na ang patay na lalaki na hawak niya ay hindi talaga ang kanyang patay na kapatid kundi isang random na tao. Nang marinig iyon, masusing tiningnan ni Claire ang patay na katawan at napagtanto rin niya na hindi nga iyon si Sid. Sa halip na maging kalmado, siya ay nadismaya at tinanong si Iris kung alam nito kung nasaan si Sid at ipinahayag ni Iris sa kanya ang kinalalagyan ni Sid, at binanggit nito na nakita niya si Sid na tumatawa ng sobra sa kalsada kung saan ang mga ghoul ay naghahasik ng lagim. Siyempre, hindi naniwala si Claire dahil sa tingin niya, si Sid ay isang maarte at duwag na kapatid na walang tapang na magstay sa ganitong sitwasyon ng ghoul apocalypse. Subalit, napagpasyahan niyang pakinggan si Iris at nalaman niya na si Sid ay dinala ng mga tagasunod ng Blood Queen patungo sa Crimson Tower, at ito ang kastilyo ng Reyna. Hindi naiintindihan ni Claire kung bakit ang mga tagasunod ng Blood Queen ay mag-a-abduct ng isang random na tao. Ipinaliwanag ni Iris na dinala ng mga tagasunod si Sid upang gisingin ang Reyna mula sa kanyang libong taon na pagtulog, dahil kailangan niya ang dugo ng isang buhay na kabataan. Naniniwala sa sinasabi ni Iris, kinuha ni Claire ang kanyang espada at nagpasya na makipagtulungan kay Iris upang pumunta sa Crimson Tower at pinagkaisahan nila at tinalo ang maraming ghouls sa kanilang daan, at ipinakilala rin nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Sa kabilang banda, makikita ang dalawang lalaki na parang mga manok na tumakas at mukhang hindi pa rin sila nagsisisi sa kanilang desisyon na pumunta sa Red Light District dahil sa nakakita sila ng dalawang malalaking Golden Globes. Habang lumalala ang sitwasyon at maging sa mga awtoridad ng bayan, si Shadow mismo ang nagdesisyon na ayusin ang gusot na ito. Nabalitaan ni Mort Crimson na maayos ang kanilang plano na sakupin ang lungsod at nalaman din niya na sina Yuki, Juggernaut at si Shadow na lamang ang mga natitirang hadlang sa kanilang layunin na muling buhayin ang Blood Queen. Sa tingin ng demonyong may puti ang buhok na ang pagpatay ay nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, at ito ang nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Binanggit niya na siya ay nasa tuktok ng labanan para sa kanyang kaligtasan, subalit nagkakamali siya at dahil sa pagkakamaling iyon, ito ang kanyang napala. Sa tingin niya, gusto niya lang sanang pumatay ng tao doon at pagkatapos ay napansin niya sina Juggernaut at Yukame na pumapatay din ng mga ghoul, iniisip niya na sila ay mga mahahalagang tao at nagtataka siya kung bakit ginagawa din nila iyon. Nagtataka siya kung bakit sila napunta sa kanyang teritoryo at pagkatapos ay napansin niyang dumating din si Shadow na nakialam din sa kanilang labanan. Kilala ni na Juggernaut at Yukame si Shadow bilang ang lalaking nagdulot ng kaguluhan sa kabisera ng Midgar, at ang tao na nagtagumpay laban sa mga pari. Sinabi ni Juggernaut na wala siyang pakialam sa lalaking ito at agad na binasag niya ang pinto ng Crimson Tower. Binanggit ni Shadow na pula ang buwan at ang kaguluhan ay nagsisimula na. Nagtataka si Yukame kung tinutukoy ba ni Shadow ang kasalukuyang problema tungkol sa mga ghoul, at iniisip din ni Juggernaut na baka tinutukoy nito ang alamat ng pulang buwan, kung saan sinasabing may 3 kaharian ang bumagsak noong huling magkaroon ng pulang buwan. Sa tingin ni Juggernaut,
baka ito ang dahilan upang mabigyan siya ng matinding laban ng mga vampira at agad na iniwan niya si Yukame. Ibinahagi ni Yukame na narinig niya na tinulungan ni Shadow ang ilan sa kanyang mga bugaw at umaasa siya na magpatuloy sila sa mabuting pagsasamahan. Pagkatapos ay nagtataka ang puting demonyo kung paano winasak ni Juggernaut ang gate na iyon ng madali, dahil sa ito ay isang artifact at iniisip niya na pareho sina Juggernaut at Yukame ay mga halimaw. Naisip niya na gusto niya lang sanang pumatay ng ilang tao at binalingan niya ang kanyang pansin kay Shadow. Napagtanto niya na hindi niya nadarama ang anumang kapangyarihan mula kay Shadow at sa palagay niya ay mas mahina si Shadow kaysa sa kanya. Subalit nang sinubukan niyang umatake kay Shadow, mabilis lamang siyang winasak nito nang walang kahirap-hirap at nagtaka ang puting demonyo kung sino ba talaga itong lalaki, pero doon ay binabanggit na lamang ni Shadow na pula ang buwan at ang kabuluhan ay nagsimula na. Habang si Beta ay nasa aklatan ng Crimson Tower at matapos niyang basahin ang ilang mga aklat, na-realize niya na kung ito ang pangkalahatang teknolohiya ng panahong iyon, maaari nilang sabihin na ang antas ng teknolohiya ng simbahan ay kakaiba. Dati-rati, iniisip niya na ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa mga demon, at nagtataka siya kung paano nila natuklasan ang kaalaman na kinakailangan upang magamit nila ang kapangyarihang iyon, at doon ay bigla niyang narinig ang isang ingay at pumasok sina Claire at Marie sa aklatan. Natuklasan niya mula sa pag-uusap ng mga babae na sila ay natrap kaya sila ay napunta roon, at nagtataka si Beta kung ano ang dapat niyang gawin at napaisip siya na dapat niyang patayin ang dalawang mga babae, ngunit sa tingin niya ay hindi niya magagawa ito sa pagkakataong iyon. Binanggit niya na wala siyang pagnanais na labanan si Claire at hindi makapaniwala si Claire na kilala siya ni Beta. Binanggit ni Beta na siya ang nanalo sa festival at sinabi rin ni Marie na hindi nila dapat harapin ito, dahil sa hindi siya isang vampira at wala silang oras na sasayangin dito. Ipinahayag ni Marie na hindi rin nag-iisa si Beta at makikita na may 3 pang kasapi ng Shadow Garden na kasama niya at isa sa kanila ay si Rose. Tinanong ni Claire si Beta kung sino siya at ipinakilala ni Beta ang sarili. Binanggit niya na siya ay kasapi ng Shadow Garden, dagdag pa niya na siya ay nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa mga naposes, dahil sa mga dahilan na hindi niya maaaring ibahagi at sinabi niya na umaasa siya sa isang sample ng dugo mula sa isang unang vampira. Nagtataka si Marie kung paano naging konektado ang mga unang vampira sa mga naposes, at pinaliwanag ni Beta na kapag babalik sila sa pinagmulan, ang mga naposes at mga vampira ay iisa. Binanggit niya na ayon sa kanilang teorya, ang angkan ng dugong ito ay naghiwalay mula sa isa't isa sa proseso ng pag-aangkan at upang masubukan ang haka-hakang ito, kailangan nilang pag-aralan ang dugo ng Reyna. Binanggit ni Marie na ito ay isang insulto laban sa mga progenitor at nagtataka si Beta kung bakit nagagalit si Marie. Nakita natin na alam niya na si Marie ay isang sinaunang mangangaso ng vampira na balitang umiiral na sa loob ng higit sa 1,000 taon. Ipinaliwanag ni Beta na aalis na sila at nais niyang umalis din sila sa kanilang daan. Tinanong naman ni Claire si Beta kung may paraan bang gamutin ang mga naposes at sinabi ni Beta na wala, dapat ikabahala dito si Claire. Hindi ito naiintindihan ni Claire at binanggit niya na dapat na silang umalis ngayon dahil sa hindi na nila maililigtas ang kanyang kapatid kung magsasayang pa sila ng oras. Sa pagkarinig nito, nag-alala si Rose at tinangkang itanong kung okay lang ba si Sid, ngunit pinigil siya ni Beta at pinapaalalahanan siyang huwag lumabag sa kanilang mga tuntunin. Tinanong ni Beta si Marie kung wala ba siyang planong umatake at pagkatapos ay umalis na sina Claire at Marie, sinabi ni Beta na siya ay nadismaya kay Rose at agad na humingi ng paumanhin si Rose sa kanya. Binanggit pa ni Beta na ang kanilang misyon ay kunin lamang ang sample at ipinaliwanag niyang si Lord Shadow na ang bahala sa Blood Queen. Ang eksena ay lumipat kina Marie at Claire na tinapos ang isang vampira sa pamamagitan ng pagtusok sa puso nito, at nagulat si Claire na ang isang vampira na walang kamatayan ay maaari ring mamatay sa pamamagitan ng pagpinsala sa puso. Binanggit ni Marie na hindi rin sila ligtas sa sikat ng araw at dapat silang magmadali at habang sila ay nagpapatuloy, nagtataka si Claire kung may itinatago ba si Marie sa kanya at ano ang haven na binanggit ni Beta sa aklatan. Binanggit ni Marie na tila may itinatago rin si Claire at sinabi niyang alam ng lahat na ang mga naposes ay hindi na maaaring maging tao ulit at nagtataka siya kung bakit magtatanong pa si Claire ng ganitong bagay. Ibinahagi niya na bawat isa ay may mga sekreto at hindi niya pipiliting alamin ang kay Claire kung gagawin din ito ni Claire sa kanya. Bigla nilang naramdaman ang ilang pagyanig at nakita nila si Juggernaut na pumapatay ng mga vampira.
Nakikita niya na mahina rin sila at tinanong niya ang iba pang mga vampira kung saan niya makikita ang Blood Queen, at pagkatapos ay pinatay niya rin ang mga ito at napansin ito ni Marie at Claire. Nakilala nila si Juggernaut at ipinaliwanag ni Marie na ang mga vampira na kinakalaban ni Juggernaut ay ilan lang sa pinakamalalakas na vampira sa toreng ito. Sinabi niya na ang kanilang kapangyarihan ay kasama sa top 5 na malalakas sa loob ng tore at kailangan nilang iwasan ang pakikipaglaban kay Juggernaut, kaso lang napansin sila ni Juggernaut at sinuntok niya si Claire sa mukha. Sinuntok din niya si Marie at inaasahan niya na mas matibay sila kaysa sa ibang mga lalaki. Agad na sinaksak ni Claire si Juggernaut sa binti at na-realize ni Juggernaut na malakas talaga siya. Binanggit ni Claire na siya ang pangalawang tao na sumuntok sa kanyang mukha at napansin niya na malubha ang sugat ni Marie. Nakita ni Marie na matagal na mula noong huli siyang nasaktan ng ganito at hiningi niya kay Claire na pahintulutan siyang uminom ng kanyang dugo. Hinalikan niya si Claire at sinipsip ang kanyang dugo at agad na naghilom ang mga sugat ni Marie at inatake niya si Juggernaut. Naging matagumpay si Juggernaut na iwasan ang kanyang mga atake, at doon ay inatake niya sina Marie at Claire gamit ang isang malakas na pag-atake. Na-realize doon ni Marie na matagal na mula nang siya ay magkaroon ng ganitong dugo, at sinubukan ni Juggernaut na magbigay ng isang matinding suntok, ngunit dumating si Shadow at sinipa niya si Juggernaut palabas ng tore. Binanggit ni Shadow na nagsimula na ang kaguluhan at konti na lamang ang oras na natitira at agad na umalis. Nagtataka si Claire kung dumating ba si Shadow upang tulungan sila at natandaan ni Marie na ito ay ang kriminal na minarkahan ng simbahan bilang kaaway. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Marie kay Claire dahil kinuha niya ang kanyang dugo at nahihiya si Claire subalit binanggit niya na okay lang iyon, at doon ay nagtataka si Claire kung vampira ba si Marie at inamin ni Marie na oo. At binanggit niya na ipapaliwanag niya ang lahat kay Claire. Ipinaliwanag niya na mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan, ito ay ang Golden Age ng mga vampira at kanilang hinuhuli ang mga tao at kinakain sila na parang mga hayop, ngunit nagbago ang panahon at natutunan ng mga tao ang kahinaan ng mga vampira at ang mga hunters ay naging banta sa kanila. Sa panahong iyon ang Blood Queen na si Lady Elizabeth, ay nabubuhay sa mga tao bilang hari ng isang maliit na kaharian at nais niyang mabuhay ng mapayapa kasama ang mga tao, kaya itinigil niya ang pag-inom ng dugo at sundan ang halimbawa niya at ginawa rin ito ng kanyang mga lingkod. Bilang resulta, unti-unti nilang nawala ang kanilang mga kapangyarihan at nakuha nila ang kakayahang maglakad sa liwanag ng araw. Ang kanilang uhaw sa dugo ay unti-unting nawala sa paglipas ng panahon at sila ay nakapamuhay sa isang magandang mundo na puno ng kasiyahan. Subalit hindi ito nangyari para sa Blood Queen at kahit gaano pa niya iniiwasan ang dugo, hindi nawala ang kanyang pagkakauhaw rito at sinunog ng sikat ng araw ang kanyang balat ng nakakatakot. Gayunpaman, nais pa rin niyang itatag ang isang haven kung saan ang mga tao at mga vampira ay maaaring mabuhay ng magkasama sa kaligayahan, ngunit dumating ang gabi ng pulang buwan at ito'y nagaganap lamang bawat 1,000 taon. Ang gabi ay nagbigay ng malalakas na kapangyarihan sa mga vampira at dahil dito, naging labis ang kagustuhan ni Reyna Elizabeth para sa dugo, binigyan siya ni Crimson ng patak ng dugo nito, at dito ay naging malupit si Reyna sa paghahanap ng dugo. Ang kaguluhan ay tumagal ng 3 araw at gabi, ang Haven ay binalutan ng maraming mga dugo at ang 3 kaharian ay nakaranas ng malupit na pinsala. Sinabi ni Marie na siya ay nabuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng mga patay at hinabol niya ang Reyna, ngunit nang sila ay muling magkita, tapos na ang lahat. Sinabi sa kanya ng Reyna na hindi dapat maulit ang pagkakamali nilang ito, at hiningi nito na ikalat ang kanyang abo sa karagatan upang hindi na muling mabuhay ang kanyang laman, pinatay niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang puso. Binanggit ni Marie na kung siya ay isang ordinaryong vampira ay malamang agad siyang mawawala, ngunit hindi naging abo si Reyna at hindi niya magawang tuparin ang hiling nito. Agad pagkatapos noon, kinuha ni Crimson at ng kanyang mga tagasunod si Reyna mula sa kanya, at sila ay nagpasya na iwan siyang nabubuhay bilang paggalang sa kanyang serbisyo kay Reyna. Umaasa si Crimson na sasali siya sa kanya sa gabi ng susunod na pulang buwan, at binanggit niya na sinusubukan nitong gamitin ang Reyna para sa kanyang sariling mga ambisyon. Sinasabi ni Marie na hindi siya maaaring umasa sa kapatawaran ng Reyna at binanggit naman ni Claire na wala siyang pagkakaiba kay Marie. Ipinaliwanag niya na maaari siyang maposes at dumating siya rito sa pag-asang matulungan ang kanyang kapatid bago siya maging halimaw, ngunit dahil sa kanya, nasa panganib ito ngayon. Nagtataka si Claire kung sigurado ba si Marie na hindi niya kaya na itayo muli ang kanyang haven,
at binanggit ni Marie na ayaw niyang maulit ang parehong pagkakamali, iniisip din niya na nais ni Reyna Elizabeth na mamatay. Dagdag pa ni Claire na hindi ito malalaman ni Marie maliban na lang kung makakausap niya ang Reyna, at binanggit niya na ang kanilang sinubukan na itayo ay hindi isang pagkakamali at ibinahagi na niya nung una pa, dapat nilang harapin si Crimson at kunin muli ang kanilang Reyna. Nagpapasalamat si Marie kay Claire dito at ipinangako niyang ililigtas din niya si Sid at sinabi ni Claire na siya na ang bahala doon, at ang eksena ay lumipat kay Shadow sa treasury ng Torre. Napansin niya na maraming magagandang gamit ang mga vampira dito at pagkatapos tumingin-tingin, nagdesisyon siyang kumuha ng 1,000 barya. Napansin niya na ito ang pinakamadali na dalhin sa lahat ng nandoon. Naisip niya na madalas siyang dumarating ng huli kamakailan at kinakailangan niyang baguhin ang ilang bagay at sa pagkakataong ito, dapat siya na ang unang darating at hayaang manood ang mga pangunahing karakter ng isang nakakamanghang laban na magpapamangha sa kanila, na ang laban ay lampas sa kanilang kakayahan. Ang eksena ay lumipat kay Crimson na sinusubukan buhayin si Reyna Elizabeth at nilagay niya ang puso nito sa katawan ng isang patay na tao. Ngunit pinigilan ito ni Shadow at inatake si Crimson at nakita natin na nahulog ang puso mula sa bangkay. Maya-maya, dumating sina Mary at Claire sa tuktok at nakita nila ang ulo ng inialay. Nakahinga ng maluwag si Claire dahil ang ulo na wala na sa katawan ay sa isang taong hindi nila kilala, habang si Mary naman ay nagtataka kung ano ang nangyari sa seremonya. Ngunit bago pa man niya maisip kung ano ang mangyayari, doon ay huli na ang lahat at si Claire ay sinaksak na sa puso. Sa aking propesyonal na opinyon, kailangan ng higit pa sa ice pack para ayusin iyon. Tumingin si Mary sa bulaklak at pinanood niya habang ang mga talulot nito ay natutuklap para ipakita na si Elizabeth ay muling nabuhay at naghahanap ng makakain sa hating gabi, kaya inilapit nito si Claire papalapit sa kanya at sinimulang kagatin ang leeg nito. Pero dahil sa kapatid ni Claire si Sid, hindi basta-basta pababayaan ng Shadow Garden na siya'y mamatay sa ganitong sitwasyon, kaya lumabas sila ng buong puwersa at pinagsama-samang inatake si Elizabeth para iligtas si Claire at saka sinaksak sa ulo para tapusin ito. Sinuri nila ang vital signs ni Claire at sa himala ay humihinga pa rin siya, kahit pa nawalan siya ng puso at baga dahil sa tusok na natanggap nito at sinuri nila ang sitwasyon at napagtanto na hindi sila basta makakatakas, dahil nagpapagaling si Elizabeth mula sa mga sugat na natamo. Pero dahil hindi kumikilos si Shadow tungkol dito, marahil ay may mas mahalaga siyang dapat asikasuhin kaya kailangan nilang harapin ang hamon dito. Tatlo sa kanila ang mabilis na sumugod at umatake sa kanya, pero sila'y nahuli at na-stuck sa kanilang mga posisyon. Samantala, umatake si Beta at napinsala ang mga braso ni Elizabeth bago siya nagdulot ng pagsabog at pinanood ni Mary ang lahat ng ito at inamin niyang malakas ang Shadow Garden, pero wala silang tsansa laban kay Elizabeth sa isang simpleng dahilan, dahil sa hindi sila naglalaban sa umaga. Ibig sabihin lang nito, may dalawang bagay lang at ang una, medyo natutulog pa ang kalaban nila at ikalawa, malamang paggising niya ay siguradong masungit ito at sa lahat ng kapangyarihang kanyang pinapalabas, maingat na rin si Yuri sa kanyang mga kinikilos ngayon. Pero si Juggernaut na tulad pa rin ng dati, isang hambog at mabilis na tumakbo at tumalon pa sa pader para umatake kay Elizabeth dahil sa palagay niya'y masaya ito. Ngunit matapos tumama ang kanyang suntok, napagtanto niyang hindi na ito masaya at siya'y ibinalibag papunta ng bubong at bumagsak sa mga guho. Nagsimula nang umatake si Elizabeth at mukhang seryoso na ang labanan, sinubukan ng mga miyembro ng Shadow Garden na gamitin ang kanilang manipis na mga shield para protektahan si Claire mula sa bumubuhos na ulan ng mga tusok, ngunit hindi nila ito napigilan at sila'y naiwang sugatan at dumudugo. Si Juggernaut dito ang pinakamatinding nasaktan at sinuri ni Beta ang sitwasyon at napagtanto niyang nasa malaking kagipitan na sila, at sa isang atake lang ay halos napabagsak na silang lahat samantalang si Elizabeth ay mukhang sariwa parang bagong pitas na bulaklak, na walang bakas ng pagkapagod at higit pa rito, ginagamit niya ang kanilang dugo para lalo pang lumakas. Inutos ni Beta kay Rose na dalhin si Claire at umalis na sila roon dahil hindi sila handa para sa labanang ito. Ngunit habang naglalabas siya ng espada para bigyan si Rose ng oras na makatakas, siya ay sinapian dahil sa titig ni Elizabeth. Lahat ng miyembro ng Shadow Garden na minsang pinagaling ni Shadow, ay unti-unting bumabalik sa dati at walang ligtas dito kahit na si Claire, habang siya ay nagbabago sa isang masakit na paraan. Sa gitna ng kanyang paghihirap at sakit,
bigla siyang nagising sa isang kama sa isang silid na malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nananaginip at si Aurora, na nakaupo sa tabi niya na parang doktor, ay nagsabi kay Claire na nag-aalala siya sa pagkakasapi sa kanya pero matagal na siyang pinagaling ng lalaking iyon. Hindi pa rin naiintindihan ni Claire na si Sid ang tinutukoy ni Aurora, kaya't hiniling niyang ipaliwanag ito ni Aurora at nagpatuloy si Aurora na magpaliwanag sa isang mahabang pagbubunyag, ngunit ang diwa nito ay ang dugo ng sinapian at ng progenitor na mga vampira ay dalawang mukha ng iisang barya, at ang dalawang uri ng dugong iyon ay kasalukuyang nag-aangkop sa loob ng kanyang katawan subalit hindi niya ito makontrol. Buti na lang at narito ang Witch of Calamity na sumapi sa kanya upang tumulong, ngunit ginagawa niya ito dahil kaugnay ni Claire si Sid at dinala ni Aurora ang kontrol sa katawan ni Claire at ito'y ikinagulat ng lahat, at pinagaling pa ang nawawalang puso at butas sa dibdib. Tinanong ni Beta kung ano ang nangyari kay Claire, subalit tinitiyak ni Aurora na nabubuhay at maayos si Claire gamit ang katawan na hiniram lang niya sandali at ginamit niya ang mahika para gawin itong hawig sa kanyang orihinal na katawan, kabilang na ang kanyang orihinal na assets na nagpapaselos ng kaunti kay Beta. Pagkatapos ay hinarap niya si Elizabeth at handa na siyang makipaglaban, sinubukan muli ni Elizabeth ang atake ng dugo na spike, ngunit literal na imbento iyon ni Aurora kaya't mas magaling siya roon at kinontrol ang dugo. Pagkatapos ay binato niya pabalik ang dugo kay Elizabeth, na nagdulot ng serye ng mga pagsabog sa langit at sa wakas, para matapos na ito ay handa na siyang gumamit ng galaw ni Sid at maging nuclear, ngunit hindi kayang tanggapin ng katawan ni Claire ang hirap at ang kanyang kamay ay nasira. Talagang nais niya lang sana na subukan ito kahit isang beses, pero ayos lang din sa kanya ito at di naman talaga niya layunin na talunin si Elizabeth, ang gusto lang niya ay kumuha lang ng oras para makarating si Shadow sa pinangyarihan. Sakto nga ang naging timing, dumating si Shadow suot ang kanyang literal na kumikinang na cape at ang lalaki ay talagang dala ang coin gold, nakilala siya ni Elizabeth bilang isang banta at marahil dahil sa pagnanakaw niya ng kanyang buong yaman, at agad siyang umatake gamit ang kanyang mga blood spikes ngunit madali lang itong naharangan ni Shadow gamit ang kanyang slime at nasa pantay na palitan sila ng mga atake. Ang palitan na ito ay nag-iwan ng ganap na pagkamangha sa lahat ng naruroon dahil sa kapangyarihang ipinapakita niya, ngunit naguguluhan si Beta kung bakit pa ito sumasabay sa palitan ng atake laban kay Elizabeth kung madali lang niyang siya'y pwedeng talunin, dahil nasa loob siya ng kanyang saklaw. Kaso napansin niya na sabay din pala na pinoprotektahan sila ni Shadow mula sa ulan ng dugo, napalundag ang puso niya sa paniniwalang pinoprotektahan sila ni Shadow dahil wala silang magawa laban dito, dala na rin sa kanilang dihadong posisyon. Ang kanyang sumunod na pahayag ay nagpatunay sa kanyang conclusion nang sabihin niyang hindi mahalaga ang bigat na kanyang dinadala, basta't wala lang ni isang mawala sa kanila at doon ay naantig siya sa malasakit ni Shadow sa kanila. Ngunit malamang ay marahil na pagtanto ninyo na hindi sila ang tinutukoy ni Shadow. Totoo na pinoprotektahan niya sila, kaso ang talagang pinahalagahan niya ay ang gintong barya sa kanyang suot na unti-unting nagiging alikabok dahil sa mga atake na dumadapos sa kanya mula kay Elizabeth. Hinikayat siya ni Beta na manalo sa laban-laban sa Blood Queen, ngunit ang tanging naririnig lang niya ay ang pagkalansing ng kanyang pera habang nasira at nang mawasak ang isa sa mga barya sa harap niya. Sapat na iyon at siya'y biglang lumitaw sa ere at dumiretso sa harap sa mukha ni Elizabeth. Kapwa nila hinugot ang kanilang mga armas at nagsimulang maglaban, na gumawa ng mga kahangahangang linya ng mga ilaw na talagang kahanga-hanga, ngunit sinabi ni Shadow sa kanya na sapat na ang tagal ng labanan at sa wakas, sa isang estado ng katahimikan, hiningi ni Elizabeth ang pangalan ni Shadow. Sa tugon niya, ang kanyang mahika ay ipinuno ang paligid at sinabi niya ang tanyag na mga salitang, "Ako si Recovery Atomic" at iyan ay bago para kay Elizabeth at habang inilalabas niya ito, mas kaunti ang pinsala kumpara sa mga naunang pagkakataon, na nagpagaling din sa lahat ng tao sa lungsod mula sa kanilang pagiging zombified. Pagkatapos ng lahat, buhay pa rin si Claire at napatay na si Elizabeth, kaya bumalik na sa base ang Shadow Garden at sa kabilang dako, si Juggernaut ay gumaling na rin at muling nagagamit ang kanyang paa. Iniisip niya sa kanyang sarili na baka masaya na makaharap niya ang Shadow Garden balang araw, nagtatapos na ang pangyayaring ito at ang dalawang lalaking ito ay dumating at umalis na bigo, ngunit nakuha na ni Sid ang lahat ng gusto niya dahil siya ngayon ay mayaman na sa salapi. Si Claire ay umalis mula sa lungsod sakay ng tren at halatang abala siya sa mga nangyari sa lungsod na iyon,
at sa pagkaunawa na ang kanyang dugo ay may espesyal na kapangyarihan at baka may malaking tadhana siyang dapat tuparin. Siya ay nag-aalala kaya ginampanan ni Sid ang papel bilang isang supportive brother at sinabi sa kanya na magiging maayos ang lahat, dahil alam niya na kaya niyang gawin ang anumang nasa isip niya. Nakatulog si Claire at naisip ni Sid na mayroon lang siyang natirang 500 ginto sa treasury kaya hindi niya ito magagamit para suportahan ang kanyang sarili sa buong buhay niya, ngunit may 2 pang tore na nakatayo sa Lola City kaya kung sakaling maubos ang pera niya, maaari siyang bumalik at magnakaw mula sa isa sa mga iyon. Pabalik sa Midgar, ang isang tren na nagtatransport ng mga kalakal ng kumpanya ng Gamma ay hinarang ng isang grupo ng mga bandido sa daan, at ang mga babae sa loob ay mukhang takot na takot sa kanilang buhay habang ipinaliwanag ng mga bandido na mabilis na lumago ang kanilang negosyo sa mga nagdaang buwan. Habang inaatake niya sila, sinabi rin niya na ang kanilang tagumpay ay nagpapagalit sa tao na nangangasiwa ng lahat ng kalakalan sa Midgar at ito ay si Garter, pero gayunpaman, binanggit ng isa sa mga babae na dapat ay isang respetadong tao si Garter na mabait at tapat na tagasunod ng simbahan, ngunit sinabi ng bandido na kadalasan sa mga tao na mukhang inosente ay ang may pinakamasamang personalidad. Maaaring tingnan mo sila bilang isang mabuting tao pero sa sumunod na kabanata, akala mo magpo-promote na sila ng mga NFT, kaya dapat itong magsilbing aral sa hindi dapat basta-basta humusga ng tao. Pero habang isa sa mga babae ang nagbago ng tono mula sa takot papunta sa inis, napagtanto ng mga tulisan na may ibang aral pala silang matututunan dito at sa kanilang likuran, lumitaw si Alpha at ang iba pang miyembro ng Shadow Garden. Sa pagkilala sa kanila, dahan-dahan na napagtanto ng mga tulisan ang kanilang magiging tunay na kalagayan, at alam na ng Shadow Garden ang masasamang balak ni Garter sa kanila kaya hinintay lang nila itong gumawa ng hakbang. Dahil sa pinili ng mga bandido na kumampi sa marahas na gawain ni Garter laban sa kanila, wala silang awa para sa mga ito at pagkatapos ng malagim na pagpatay ay pinag-usapan nila kung paano nila nabawasan ng malaki ang bilang ng mga ranggo sa ilalim ng mundo ng krimen. Dahil dito, kailangang kumilos ang mga lider laban sa banta na ito, at sa huli ay marahil humantong sila sa pagiging cult at kinalaunan ng hapon, kumakain si Sid kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang dinner habang ipinapakita nila ang kanilang bagong suot. Ito na ang bagong supreme attire sa kalsada at sigurado silang dadagsa ang mga babae sa kanila kung sakaling lalabas sila sa daan. Tahimik lang si Sid habang nakikinig at iniisip sa kung paano ang buong kumpanya ng damit ay gawa ni Ida, matapos niyang gamitin ang kaalaman ni Sid tungkol sa Earth para gayahin ito dito. Ngayon ay na-realize ni Sid na ang lahat ng babae ay ginamit ang kanyang kaalaman para kumita ng malaki, at dahil itinuturing niyang laro lang ang Shadow Garden, balak niyang bawiin ang mga kita na dapat ay sa kanya. Kaya nung gabing iyon ay naglagay siya ng bagong maskara bilang super elite secret agent na si John Smith, nakipagkita siya kay Yuki Sona na nasa bayan at kamakailan lang, ay nakikipagtulungan at binanggit sa kanya ni Yuki na kamakailan lang ay tinawag ni Garter ang isang pagpupulong ng major corporate alliance na may kinalaman sa pagsira sa negosyo ni Gamma. Pero mananatili pa rin ang kanilang plano at habang naglalaban ang kumpanya ni Gamma at ang major corporate alliance, sila ni Yuki ay kikilos at aangkinin ang lahat ng mayroon ang magkabilang panig, pero para mangyari ito ay kailangang gampanan ni Shadow ang kanyang bahagi. Binalaan siya nito na mag-ingat bago siya umalis, dahil ang isa sa mga gwardya malapit kay Garter na isang lalaking tinatawag na Sword Devil, na mabilis na tumaas ang ranggo bilang kriminal sa underworld dahil sa kanyang hindi matatalo na kasanayan sa espada, at ito ang espada na alam niya dahil ito ang nag-iwan ng peklat sa kanyang dibdib. Sinabi niya na iiwan niya si Garter at ang Sword Devil para sa kanya upang harapin at kinabukasan. Isinama si Sid ng kanyang mga kaibigan sa isang bentahan sa Town Square na kagaya ng eksena tuwing Black Friday, na gumagawa ng pamimili ang mga tao para sa mga deals. Napansin ni Sid kung bakit ganun na lang ang target sa kumpanya ni Gamma, gumawa sila ng ilang produkto na exclusive lamang sa kanila at hindi nila inisip ang mga lokal na reseller at dahil dito, hindi magtatagal ang kumpanya ng Gamma at lahat ng ito ay kanyang napag-alaman habang ang mga kaibigan niya ay abala pa rin sa pagtanggap ng Black Friday treatment. Ang plano niya ay hayaan ang malalaking korporasyon na sirain ang Gamma at pagkatapos ay sisirain din niya ang mga malalaking korporasyong iyon, gamit ang magiging kapital niya mula dito at magtatayo siya ng bagong organisasyon, papasukin niya ang mga babae sa upper management at papalitan niya ang pangalan ng kumpanya.
Habang nagbabayad ang kanyang mga kaibigan para sa mga bagay na nakuha nila, napansin ni Sid na iba ang mga perang ginagamit nila kumpara sa nakasanayan niyang makita. Ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na may bagong uri ng pera na inilabas ngayon, na siyang dahilan ng sale. Ang dating mga pera ay mula sa Mitsubishi Bank at namangha si Sid na nakagawa pa sila ng bangko. Naalala niya na minsan ay may sinabi siya sa kanila tungkol sa isang documentary hinggil sa banking at credit, pero hindi siya masyadong maraming alam dito kaya agad niyang tinapos ang usapan. Kinuha ng mga babae ang kaunting impormasyong nakuha nila mula sa kanya at nagawa ang isang bangko mula dito at nag-issue pa ng sariling paper currency, ngunit napagtanto ni Sid na mayroong isang bagay siyang napansin na ang mga perang papel ng Mitsubishi ay gumagamit ng multicolor print, detalyadong disenyo at may watermarks, samantalang ang bago ay gumagamit lang ng isang kulay at mas simple, at alam mo na ang ibig sabihin niyan na malamang panahon na para sa bank fraud. Mamaya, habang kumakain siya ng udon sa isang kalye, lumapit sa kanya ang kanyang mabalahibong kaibigan at ito si Delta, at tinanong niya si Delta kung ano ang ginagawa niya roon at habang umaakyat si Delta sa kanyang ulo, ipinaliwanag niyang nagpunta siya sa kapital dahil nanghuhuli siya at tinanong ni Sid kung gusto niyang sumama sa paghahunt. Tinanong niya si Delta kung ano ang kanyang hinuhuli, at sinabi nitong ipinapahuli sa kanya ni Alpha ang mga tulisan sa lugar at muling inanyayahan siya na sumama. Sa mga karaniwang sagot niya ay sasama siya dahil gusto rin niyang manghuli ng tulisan, pero sa ngayon, marami pa siyang kailangang asikasuhin. Inihayag ni Sid na abala siya, kaso talagang gustong manghuli si Delta at pinaalalahanan niya si Delta na may iba pa siyang dahilan sa pagpunta sa kabisera, at bigla niyang naalala na kailangan niyang mag-report kay Alpha. Posibleng nagagalit na si Alpha sa kanya ngayon, kaso gusto pa rin niyang manghuli at kapag tinitingnan siya ni Delta ng ganon, mahirap sa kanya na baliwalain ang kanyang hiling at sa buong gabi hanggang umaga, nang huhuli sila ng mga bandido sa mga kalye. Talagang nag-e-enjoy si Delta, kaso lang walang natitirang kasiyahan para kay Shadow dahil siya na lang ang nagkakalap ng pera mula sa mga bandido. Malapit nang tapusin ni Delta ang huling lalaki nang bigla nitong sabihin na magkaugnay sila at pagkatapos ng mabilis na pag-amoy, nalaman niyang kapatid niya ito. Pero hindi ito pinansin ni Delta at tinapos pa rin niya ang buhay ng kapatid. Tinanong siya ni Shadow kung ayos lang ba talaga sa kanya na patayin ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Delta na si Sid lang ang kailangan niya, at sa katunayan ay dapat nga si Sid na pumunta sa kanyang tribo at harapin ang kanyang ama para siya ay maging puno ng tribo, at pagkatapos ay maaari na silang magsimula ng pamilya. Pero sinabi ni Sid na hindi iyon mangyayari at samantala, nakatanggap lamang si Garter ng balita tungkol sa pagkasira ng ilan sa kanilang mga unit ng bandido, kaya sinabi niya kay Garter na utusan niya ang mga Clovers na salakayin ang lahat ng Mitsubishi Trade Centers at nakawin ang kanilang mga trade secrets. Sa punong tanggapan ng Mitsubishi, tumanggap si Alfred ng ulat tungkol sa estado ng kanilang kasalukuyang alitan sa major corporate at hanggang ngayon, nagawa nilang bawasan ang pinsala sa kanilang mga supply convoy na dulot ng mga bandidong pinadala laban sa kanila, at sila rin ay nangunguna sa merkado sa pamamagitan ng kanilang mga produkto habang ang alliance ay sinusubukan lamang gayahin ang kalidad ng Mitsubishi sa pamamagitan ng kanilang mga peking item at water Jordans. Lahat ay ayon sa inaasahan nila, ngunit pinaalalahanan sila ni Alpha na mag-ingat at huwag gumawa ng anuman na magpapatunay ng koneksyon sa pagitan ng Mitsubishi at Shadow Garden, dahil magiging sakuna ito para sa imahe ng kumpanya. Bigla ang bumukas ang pinto at sinabi ng isa sa mga manggagawa kay Alpha na mayroong isang mapilit na bisita na kailangang asikasuhin sa ibaba. Hindi masyadong nagulat si Alpha at binanggit na ang mga beast people ay kadalasan talagang mapilit. Nais ni Alpha na magpadala ng ibang tao upang harapin ang sitwasyon, ngunit si Gamma ang nagpahayag ng kagustuhang personal itong asikasuhin at bagaman nagdadalawang isip si Alpha, pinayagan niya si Gamma na gawin ito pero para sa proteksyon, nagtalaga siya ng dalawang kasamahan na sumama kay Gamma. Umalis si Gamma na may hitsura ng isang anak na nais ipagmalaki ang kanyang ina at nang makapasok ang mga lalaki sa gusali, napansin nilang masyadong madali ang kanilang pagpasok dahil sa walang gwardya. Kaso hindi nagtagal ay hinarap sila ni Gamma at ng kanyang mga kasama na lumitaw mula sa kadiliman, agad na inatake ng dalawa niyang kasamahan ang ibang intruders, habang ang pinuno ay si Gamma naman ang humarap dito. Hindi na nakakita ang leader ng iba pang bodyguards kaya akala niya ay kayang-kaya niyang talunin si Gamma ng mag-isa, at kung naaalala mo mula sa unang season, hindi mahusay si Gamma sa pakikipaglaban.
Gumawa ang leader ng isang mabilis na atake na halos kasing bilis ng kidlat at tinamaan siya sa ulo, at ang layunin ng atake ay patayin siya kaso nakatanggap lamang siya ng konting sakit at ito ay dahil, bagamat hindi siya magaling sa pakikipaglaban, mayroon pa rin siyang bilis at depensang kakayahan na magdedepensa mula sa mga atake kaya hindi siya madaling talunin. Paulit-ulit lang niyang ginagawa ang pagtusok dahil iyon lang ang natutunan niya, at madali itong naiiwasan ng kalaban dahil simple ang kanyang mga atake kaso lang matapos malaman ang kilos ng lalaki, na-estimate ni Gamma ang eksaktong uri ng paggalaw na ginagamit nito at nahulaan ang susunod nitong galaw. Ngunit dahil iisa lang ang atake na ginagawa niya, hindi ito gaanong nakatulong at nagbitaw muli ng atake ang kalaban at kung hindi lang talaga mataas ang depensa ni Gamma, baka nasawi na siya at doon ay pinaghahandaan niya ang paggamit sa itinuro sa kanya ni Shadow na gawin sa isang laban. Sa isang flashback, naalala na alam ni Shadow ang kanyang kahangahangang depensa at antas ng koordinasyon na kahalintulad sa isang bata, kaya ang payo niya ay mag-impok ng magic power sa kanyang espada at may hampas ito ng buong lakas, at marahil ay gagana iyon. Ginawa niya nga ito at naging epektibo ang kanyang ginawa para matakot ang salarin, at may sapat na kapangyarihan na siya upang sunugin ito kung sakaling magkaroon ng contact sa kahit anong bahagi ng katawan ng kalaban, pero nagtagumpay na sana siya kung hindi lang siya natapilok sa isang bato at bumagsak ang mukha sa lupa. Pinuri niya ang pagiging swerte ng kalaban sa paglagay sa kanya sa ganong malas na sitwasyon, ngunit hindi isang karaniwang bato lang iyon at siya mismo ang natapilok dahil dito at sa puntong iyon, nagsimula nang magduda ang kalaban kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang laban. Kaya lumingon siya para kunin ang mga kasama niya at umalis na. Pero tinalo na pala sila ng dalawang kasama ni Gamma at bumangon si Gamma at akmang gagamitin na naman niya ang buong lakas ng espada niya, kaya nagmadali nang tumakas ang lalaki palabas sa butas ng pader. Pero sa kamalasan niya, tinamaan pa rin siya ni Gamma at sobrang lakas ng pagsabog na nagpalindol sa gusali, at iyon na ang inaasahan ni Alpha nung pinadala niya si Gamma doon. Maya-maya, nakatanggap ng ulat si Gun na natalo ang mga Clovers at lahat ng reserba nilang ipinadala ay tahimik na. Nag-aalala si Garter na baka simulan na silang kalabanan ng mga tao sa Alliance dahil sa kanilang pagkatalo, pero sinabi lang sa kanya ni Gun na ayusin niya ito, kahit ano pang kailangan niyang gawin at umalis na si Garter. Alam ni Gun na di hamak na mas mahina ang mga Clovers kumpara sa mga Knights sa kakayahan sa labanan, dahil mga simpleng bandido lang naman sila sa umpisa at sa ganitong sitwasyon, gusto sana niyang gumamit ng mga anak ng cult, pero dahil patay na ang dalawang pangunahing miyembro, kaunti na lang ang kanilang mapagkukunan. Sa huli ay pawn lang naman ang Alliance para sa kanya at kailangan lang niyang manatili sa kanilang negosyo ng sapat na tagal, para makamit niya ang kanyang layunin na makakuha ng kapangyarihan na higit pa sa nakita ng mundong ito, dahil may trauma siya mula sa pagkatalo niya kay Sid nung siya'y bata pa. Samantala, nagsasanay si Sid kasama si Alexia sa parke at naiilagan niya ang mga atake niya hanggang sa tuluyan niyang mapatalsik ang espada ni Sid, at pagkatapos ay pumalakpak siya para kay Alexia. Pagkatapos kumain, tinanong siya ni Alexia kung ano ang tingin niya sa kanyang kakayahan kanina at sabi ni Sid, malaki na ang pag-unlad niya at siguradong lalo pang gagaling ang kanyang kakayahan at lakas, pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung ano kaya ang nagtulak kay Alexia na mas maging malakas pa. Madalas na nangyayari lang ang ganyang pagbabago kapag may bago silang nadiskubre o nagbago ang pananaw nila sa buhay, sabi ni Alexia sa kanya. Nag-e-ensayo siya ng ganito dahil ayaw niyang maiwan bilang isang karakter lang sa likod ng eksena. Pagkatapos ng huling insidente at wala siyang magawa kundi panoorin lamang, si Rose ay umalis mag-isa at ang kaharian ng Oriana ay nawalan ng kanilang hari kaya kailangan niya ng mas maraming lakas, para matulungan ang kanyang kaibigan kapag ito ay nahihirapan. Sa wakas ay napagdesisyonan niyang lumaban sa buhay, kaso pagkatapos ay mas bumilis pa ang pag-usad ng buhay kaya kailangan niyang makahabol at sa kalaunan, si Sid ay nakaupo sa isang noodle bar bilang si John Smith nang sumali sa kanya ang isang babae at sinabi sa kanyang kumpleto na ang produksyon. May ngiti sa kanyang mukha, binanggit niyang oras na para magsimula at sa isang lumang abandonadong minahan na malayo sa anumang inspeksyon, nagpiprint ng pera na umaabot sa milyon-milyon at ito ay ipapadala sa Lawless City bago muling ipamahagi sa Royal Capital. Nagkita sina John Smith at Yuki para pag-usapan ang susunod na bahagi ng kanilang plano at ipinakita niya sa kanya ang dalawang perang papel sa isang tray, isang orihinal at isa na kanyang ginawa, tinanong siya kung makikita ba niya ang peke.
Inaktibo ni Sid ang RAM at sinimulang sabihin na ang papel ay mas magaspang at may sobrang ink at ang proporsyon ay hindi tama at tinitigan ito ni Yuki, na pag-alaman na tama nga siya sa mga pagkakaiba ng mga papel pero gayunpaman, ang may mas mababang kalidad ay talagang ang orihinal. Tinanong siya ni Yuki kung kailangan ba nilang muling simulan ang proseso ng produksyon para tumugma sa mas mababang kalidad, ngunit hindi ito iniisip ni John na magiging problema para sa kanilang plano dahil walang makakapansin sa pagkakaiba. Matapos maisaayos ang supply, nagpatuloy sila sa susunod na bahagi ng plano kung saan ipapasa niya ang pamamahagi ng mga pekeng perang papel sa buong bansa kay Shadow at gayunpaman, kahit anong mangyari ang paghihiganti ay sa kanya lamang dahil winasak ni Shadow ang lahat ng minamahal niya, ang kanyang ina, ang kanyang nayon at ang kanyang Lego Millennium Falcon. Kinalaunan, nalaman ng Shadow Garden ang tungkol sa mga pekeng perang papel na kumakalat sa syudad at ang mga taong gumagamit ng mga perang papel na ito ay walang malay na peke ang mga ito, at mukhang hindi rin alam ng alyansa. Inutusan ni Alpha si Gamma na siguraduhin na malalaman nila ito bago maging sobrang halata ang pinsala, dahil kung mawawalan ng tiwala ang mga tao sa pagiging tunay ng perang papel, magdudulot ito ng problema sa Mitsubishi. Gayunpaman, napagtanto niya na ang intensyon sa likod ng pagpepeke ay maaaring ganap na lumikha ng pagbagsak ng credits nila, inutos niya na agad na hanapin ang pinagmulan ng mga pekeng pera bilang kanilang pangunahing prioridad. Nakatanggap din si Gunn ng balita tungkol sa sirkulasyon ng mga pekeng pera mula kay Garter, dahil isa sa mga manggagawa ang tila nakakita ng perang ginagamit, di niya talaga makita ang pagkakaiba ngunit inutusan niya si Garter na hanapin kung saan nanggagaling ang mga ito. Nakapag-imprenta na ang alyansa ng mas maraming pera para makapagbigay ng garantisado at malamang na ganito rin ang nangyayari sa Mitsubishi Group. Ito ang dahilan kung bakit plano rin ng mga cult na gumawa ng pekeng pera para bumagsak ang merkado at malugi ang parehong alyansa at Mitsubishi, ngunit hindi pa dapat magsimula ang planong iyon hanggang sa mabawi ng cult ang kanilang ginto na nahalo na bilang assets ng alyansa. Kung uupo lang sila at manunood habang kumakalat ang mga peke na pera habang hindi pa nila nababawi ang kanilang ginto, maaaring malugi ng malaki ang cult, kaya sa madaling salita ay nasa mahirap silang kalagayan ngayon. Sa hating gabi, 3 miyembro ng Shadow Garden ang nakatuklas ng isang tren na naglalaman ng mga pekeng pera at iba pang ninakaw na mga bagay, habang sila ay naghahanda na pasukin ito at bawiin ang mga pera. Pinaalalahanan ng leader si Rose na hindi siya dapat gumawa ng desisyon ng mag-isa tulad ng huli niyang ginawa, ngunit simpleng okay lang ang sagot ni Rose na ikinabahala ng leader. Pumasok sila sa bagon ng tren at nagulat silang makita na walang pasahero sa loob, pero inaasahan na nila ito dahil mayroon itong iligal na kargamento at nakakapagtaka pa rin na wala man lang bantay sa tren. Biglang napansin ni Rose ang isang wire sa harapan niya at binabalaan ang dalawa pa na mag-ingat. Kaso huli na ang lahat at sila ay natrap na. Si Rose ay biglang lumingon at nakita si John Smith na pinapanood sila at agad siyang sumugod papunta sa kanya, ngunit dahil si Sid nga ang kanyang kaharap, madali lang nitong nahinto ang kanyang atake at na-restrain siya. Alam ni Sid na sila ang unang makakaalam tungkol sa pekeng pera, pero hindi pa siya natapos sa kanyang plano kaya hindi niya maaring hayaan na malaman pa nila higit sa kanilang nalalaman. Kaya itinapon niya sila palabas ng tren at lahat sila ay bumagsak sa lupa. Gusto sana ni Rose na bumalik agad kaso sinabi ng leader na kailangan niyang kumalma dahil hindi nila ito kakayanin. Kakalabas lang nila ng walang hirap sa kamay ng isang lalaking gumagamit lang ng mga sinulid bilang sandata, at gusto pa niyang bumalik ulit. Sa anumang dahilan ang tren ay mabilis na lumayo at tatakbo pa sila. Hindi na nila ito mahahabol at sa puntong ito ang tanging magagawa na lang nila ay bumalik sa base at i-report ang nangyari kay Gamma. Ang tatlo ay bumalik sa base para magbigay ng kanilang ulat, at doon ay naguguluhan si Alpha na may tao na kaya na talunin ang tatlo sa kanilang mga elite member ng ganon kabilis. Nagsimula silang mag-isip kung sino nga ba talaga itong si John Smith at naiisip ni Alpha na baka galing ito sa Lawless City, kaso may sasabihin dito si Rose. Sinimulan niyang sabihin na ang taong itong si John Smith ay higit na malakas kaysa sa anumang malakas na kalaban na kanilang nakaharap dati, at malamang ay kaya pang makipagsabayan kay Alpha at sa 7 member ng Shadow ng mag-isa. Pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan at dinala palabas ng kwarto, bago pa siya makapagsabi ng iba pa na maaaring magpagalit kay Alpha, at doon ay umalis sila matapos magsabing magandang gabi.
Ang ipinakitang ugali ni Rose ay tiyak na kailangang tiyakin ni Alpha mamaya, ngunit pinadala din niya si Zeta para maghanap ng isang bagay at ang kakulangan ng balita mula sa kanya ay nagpapahiwatig na ang misyon ay ayon sa plano. Mukhang malaki ang problema ng grupo, pero gusto niyang tapusin agad ang digmaang ito para sila'y makapagpahinga at tungkol naman kay John Smith, napagpasyahan niyang ipadala si Delta para harapin siya. Samantala, si John Smith ay nakaupo sa tren at tahimik na nagsusulat sa kanyang libro ng mga ideya para maging milyonaryo. Tumingin siya sa bintana at nakita si Delta na tumatakbo kasabay ng tren at naisip niya, mukhang mapapalaban na naman siya ngayon. Sinugod ni Delta ang tren at binasag ang bintana ng may malakas na puwersa habang si John Smith ay nananatiling kalmado sa kanyang upuan. Sinubukan siyang atakihin ni Delta kaso nanatili siyang mahinahon habang hinaharangan niya ng kanyang mga sinulid ang mga atake. Nakalusot si Delta sa mga sinulid at umatake muli, pero isang hakbang na mas mabilis si John at agad na gumanti gamit ang grupo ng mga sinulid na napilitang iwasan ni Delta. Napagtanto ni Delta na siya ay nasa kawalan ng kalamangan sa masikip na espasyo, kaya't siya'y sumigaw ng napakalakas na puminsala sa bubong ng tren. Pinuri siya ni John sa mabilis niyang pag-iisip na makawala ito sa masikip na espasyo, ngunit mayroon din siyang lihim na plano para sa ganitong pagkakataon. Tinipon niya ang lahat ng lumilipad na piraso pabalik sa tren na kung saan ay naipit si Delta. Ngayon siya'y natrap sa gitna ng wasak na tren, lumapit si John upang sabihin ang kanyang astig na talumpati na alam niyang matutuklasan din ng Shadow Garden, ngunit nang lumapit siya, naamoy ni Delta ang kanyang paa at agad siyang nakilala bilang si Shadow. Bigla siyang tumalon para sa yakap nang malaman niyang siya nga ito, ibinaba ni John ang kanyang pagkukunwari at nagsimulang kumilos bilang si Sid. Tinanong niya si Delta kung bakit siya naroon at sinabi niyang pinadala siya ni Alpha sa isang misyon upang hanapin si John Smith, ngunit dahil siya si John ay imposible para sa kanya na talunin siya sa isang laban. Kaya kailangan niyang i-report ito kay Alpha pero subalit, bago siya makaalis, pinigilan siya ni John at sinabing siya'y nasa isang sobrang lihim na misyon at hindi niya maaaring ipaalam ito kay Alpha o sa iba pa, bago niya makumpleto ang kanyang layunin. Na-excite si Delta at gusto niyang sumali sa lihim na misyon, pero binanggit ni John na ito'y isang bagay na kanyang mag-isa lang na dapat gawin. Ayaw niyang i-report ito ni Delta kaso si Delta ay kasalukuyang nasa misyon para kay Alpha at kailangan niyang mag-report pabalik o magagalit ito. Subalit binanggit ni John ang isang panuntunan na kanyang nilikha ng mabuo ang Shadow Garden. Anumang misyon na ibinibigay niya sa kanila ay mas mataas ang prioridad nito kaysa sa ibang misyon, kahit pa ito'y galing kay Alpha. Kaya ayos lang para kay Delta na kalimutan ang misyon ni Alpha, basta't binibigyan siya ni John ng isa at di magagalit si Alpha dahil iyon ang kanilang mga patakaran. Habang patuloy na nakapatong si Delta kay John, nangako siyang bibigyan niya ito ng gantimpala kung matatapos niya ang misyong ibibigay niya, at ang buntot ni Delta ay nagumpisang umindayog sa tuwa. May mga kondisyon si John sa kung ano ang maaaring maging gantimpala. Ito'y dapat isang bagay na kaya niyang gawin at hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap o pera. Kung matugunan ang mga kondisyong iyon at kahit anong hilingin ni Delta ay ibibigay niya, kaya doon ay kailangan niyang gumawa ng isang misyon para abalahin si Delta at tumingin siya sa bintana at sinabi kay Delta na kung pupunta siya sa direksyon na iyon, makikita niya ang Lawless City. Kapag natagpuan niya ito, dapat niyang hanapin at habulin ang isang lalaki na tinatawag na Juggernaut. Habang nakapulupot pa rin ang mga binti niya kay John, tinanong siya ulit ni Delta kung talagang bibigyan siya ng anumang gusto niya kung matatapos niya ang misyon, at muling iginiit ni John na oo, basta't matugunan ang mga kahilingan. Pagkatapos nito, inihagis niya si Delta palabas ng bintana upang simulan ang kanyang paghahanap at samantala, nakatanggap si Alpha ng ulat mula kay Gamma na natuklasan nila ang bakas ng isang matinding labanan, ngunit ang tanging natagpuan nila kay Delta ay ito. Hindi siya yung tipo ng tao na iiwan ang isang misyon ng mag-isa, kaya't iisa lang ang conclusion nila, maaaring siya ay namatay sa labanan at nabahala si Alpha sa balita, ngunit inutos pa rin niyang ipagpatuloy ang paghahanap para makita man lang ang katawan ni Delta. Ipinabatid din sa kanya ni Gamma na patuloy ang pagdami ng mga pekeng pera sa sirkulasyon at sa ganitong kalakaran, mawawalan ng tiwala ang mga tao sa papel na pera at magdudulot ito ng krisis sa credit. Napagtanto na ni Alpha na ito pala ang plano ni John Smith mula pa sa simula, hindi siya talaga naglalayong kumita sa mga pekeng pera, kundi layunin niyang agawin ang buong merkado para sa kanyang sarili matapos bumagsak ang Mitsubishi at ang alyansa.
Nagdidilim siya at nagagalit na hindi niya ito agad na-realize at nagsumpa siyang tatalunan si John at samantala, si Gaten ay nagbibigay din ng briefings tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng krisis sa merkado para sa mga cult, dahil hindi nila ganap na mababawi ang kanilang pondo bago ang pagbagsak ng merkado. May isang lalaki na nagumpisang magpahiwatig na ito'y lahat kasalanan ni Gaten at doon mo malalaman na hindi na siya magtatagal, at ayan na nga, natapos na siya. Ang isa pang lalaki ay mas matalino at sinabi kay Gaten ang kailangan niyang malaman na ang mga pekeng pera na kumakalat sa kaharian, ay kontrolado ng isang lalaking nagngangalang John Smith at siya ang ugat ng lahat ng problema na kanilang kinakaharap. Itinoon ni Gaten ang kanyang pansin kay Garter at inutusan itong magtayo ng mga checkpoint sa buong kaharian para bantayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Sinubukan ni Garter na tutulan ito, sinasabing hindi papayagan ng pamilya ng hari ang ganitong bagay. Ngunit pinaalalahanan siya sa mangyayari kung hindi niya matapos ang kanyang misyon sa pagkakataong ito. Pagkatapos pugutan ni Gaten ang ulo ng isa pang tao doon, iniutos niya kay Garter na hanapin ang pinagmulan ng mga pekeng pera anuman ang kailangan niyang gawin o sino man ang humadlang sa kanya, at wala nang magagawa si Garter kundi tanggapin ang misyon. Pabalik sa kastilyo, si Iris ay naglalakad pauwi mula sa kanyang pagsasanay nang bigla siyang makabangga kay Alexia na may daladalang bundok ng mga libro. Hindi niya inaasahang makita si Alexia sa kastilyo subalit naroon ito dahil sa nasunog ang aklatan ng paaralan, kaya naisip niyang mas madaling makahanap ng mga libro sa mga paksa na kanyang pinag-aaralan sa Royal Archives na mga bagay tulad ng batas, politika, commerce, ekonomiya at sinaunang linguistics. Nagulat si Iris sa biglaang pagkahilig ni Alexia sa kaalaman, tinanong siya kung balak ba niyang iwanan ang espada at maging isang iskolar sa dami ng binabasa niya, ngunit malayo ito sa katotohanan. Pinag-aaralan lamang niya ang mga ito para malaman kung saan niya dapat itutok ang kanyang espada upang magdulot ng pinakamalaking kabutihan sa mundo, dahil hindi mo talaga mababago ang mga bagay kung random lang ang iyong pagkilos. Maliban na lang kung ikaw ang pangunahing tauhan at may kapangyarihan sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, wala nang masasabi si Iris tungkol sa bagong natuklasan na pagpapaliwanag ni Alexia at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Kinagabihan, nagbigay si Beta ng ulat kay Shadow na ang mga tsismis tungkol sa mga pekeng pera ay kumakalat ng mas mabilis kaysa dati at sa ganitong bilis, mapipilitan ang pamilya ng hari na gumawa ng aksyon sa lalong madaling panahon. Ipinahayag din niya na ang ekonomiya ay bumabagsak, ang mga presyo ng pabahay ay tumataas ng husto at bumababa ang halaga ng crypto, ngunit may iba pa siyang kailangang sabihin. Para hulihin si John Smith ay pinadala nila si Delta para harapin ito, ngunit pagkatapos nito ay nawalan na sila ng kontak sa kanya at hindi na siya nakita mula noon, natatakot sila na baka siya ay napatay sa labanan. Nang marinig ito ay nagulat si Shadow dahil inakala niyang babalik na si Delta sa ngayon at hindi niya maisip na iisipin ng iba na siya'y patay na. Inakala ni Beta na ang pagkagulat niya ay dahil sa kalungkutan, ngunit nalilito lamang siya sa ginagawa ni Delta sa kasalukuyan. Patuloy na binanggit ni Beta na si John Smith ay isang mapanganib na kalaban at mas malakas pa kaysa sa kanilang inaasahan, kaya umaasa siya na personal na haharapin ito ni Shadow at gayunpaman. Sinabi niya sa kanya na may iba siyang bagay na dapat asikasuhin at tumayo mula sa kanyang upuan para umalis. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Beta tungkol sa patakaran ng Shadow Garden na dapat sirain o e-encrypt agad ang lahat ng tala, ngunit habang ipinapakita sa kanya ni Shadow ang kanyang libro ng mga ideya, napagtanto niya na hindi niya mabasa ang kahit isang salita na nakasulat doon. Hindi dahil sa ang sulat kamay ni Shadow ay kagaya ng sa isang doktor, kundi dahil isinulat niya ang lahat gamit ang mga salita mula sa Earth, sinasabing baka ituro niya ito sa kanya balang araw. Mamaya, siya ay nasa isa sa mga tren na may dala ng pekeng pera at na-inform na malapit na sila sa isang checkpoint na ipinatupad ni Garter at gayunpaman, sinabi ni Shadow na dapat lang silang magpatuloy sa mga riles. Sa unahan, may harang na inilagay para pigilan ang anumang tren na tumangging huminto, at ang dalawang lalaki ay ginagawa lamang ang trabahong itinalaga sa kanila, subalit si John ay walang oras na sasayangin sa isang checkpoint at doon ay winasak ito at patuloy na dumaan lang ng diretsyo. Ngayon na wala ng ibang pagpipilian ang dalawang lalaki kundi ang magtago, dahil sa papatayin sila ni Gaten kung mabigo sila sa kanilang misyon pero pagdating kay John, kung pipilitin nila ang pagharang ay malamang maglalaho rin sila sa mundo.
Nakatayo si John sa harapan ng tren nang mapansin niya ang isang anino na nakatayo sa mga riles. Ito pala ay si Alpha at binati niya si John habang lumilipad siya sa ere at handa nang patayin siya. Gayunpaman, hinadlangan ni John ang mga atake nito at gumanti agad siya habang nakikipaglaban kay Alpha. Nakilala nito ang kanyang mahusay na teknik at kasanayan, alam na ang tanging makakagawa ng ganoong bagay ay si Shadow. Sumigaw siya dito para malaman ang sagot kung bakit niya ginagawa ang ganoong bagay. Wala siyang masabi sa kanya at hiningi niya na malaman kung ano ang nangyari kay Delta. Ipinaliwanag niya na ipinadala niya ito sa isang malayong lugar kaso hindi talaga ito sumasagot sa tanong. Alam niyang may mga bagay na ginagawa si Shadow na hindi niya kailanman mauunawaan, pero para hindi siya pagkatiwalaan ni Shadow na ibahagi sa kanya ang mga detalye sa isang plano na may malaking kahalagahan sa kanya, pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ni Shadow. Kaya gusto niyang ipakita sa kanya na maaari pa rin siyang maging kapakipakinabang. Nagbitaw siya ng bagong kapangyarihan at habang binabalot siya ni John sa mga sinulid, naglaho siya bilang hangin at lumitaw sa itaas niya at handang umatake. Kaso hindi na ito ikinagulat ni John at ang kapangyarihan ng mist ay nagpapahintulot sa gumagamit na iwasan ang lahat ng atake at maging isang ulap ng hamog, pero kailangan pa rin nilang magpakita kung gusto nilang maglunsad ng sarili nilang atake, na nag-iiwan sa kanila ng kahinaan. Nahuli ni John ang kanyang espada habang nagiging hamog ulit siya, na humantong sa ikalawang kahinaan ng teknik. Ang mist ay walang bigat kaya literal na maaari mong hipan ang gumagamit palayo, na eksaktong ginawa ni Shadow dito. Naiwan si Alpha sa mga riles ng tren mag-isa, nagmamakaawa kay John na huwag siyang iwanan at ang plano hanggang ngayon ay naging matagumpay at si Yuri ay nakapag-swap na ng mga pekeng pera sa mga gintong barya, halos maubos ang vault ng alyansa. Habang nagsisimulang magpanik ang mga tao sa kanilang pera at sinusubukan na mag-withdraw, malamang mauubusan sila ng pondo at babagsak at mangyayari rin ito sa Mitsubishi, na iiwan silang kunin ang kanilang pera at maglaho. Nagpasalamat si Yuri kay John sa lahat ng tulong niya sa pagbuo ng planong ito, kaso pinaalalahanan niya siya na si Gaten ay kailangan nilang mapatay, noon may dalawa na nakatakdang ikasal para palakasin ang alyansa sa pagitan ng mga tribo at ito ay siya at si Gaten. Hinangaan niya si Gon at buong puso niyang tinanggap ang kanilang kasal, ngunit isang araw, sumiklab ang digmaan at nasunog ang nayon ni Yuri kasama ang kanyang pamilya na pinaslang. Ang may sala sa lahat ng ito ay si Gon, na sumali sa cult ng Diablo at pinatay ang mga taga-nayon dahil hindi rin sila sumama at nang makita niya ang nagawa ni Gon, sinubukan niyang patayin ito ngunit siya ay mahina, na nagresulta sa kanya ring pagkasugat. Subalit habang paalis si Gon, narinig ni Yuri ang sigaw ng isang labanan mula sa isang batang Shadow na isang hunter at doon ay natalo si Gon at mula noon, ginawa ni Yuri ang misyon niya na kunin ang lahat ng mahalaga kay Gon at patayin siya. Sa kasagsagan ng krisis sa bangko ay nagsimula ang mga tao na hindi na tinatanggap ang papel na pera at matapos lahat ng ito, nagkaroon ng conclusion si Beta na malamang makakaranas sila ng negatibong antas ng pagkalugi. Habang bumabagsak ang kumpanya ay nalulungkot si Alpha dahil si Shadow ang nasa likod ng lahat ng ito at iniwan siya sa lungsod, may mga tao na nagpapalit ng kanilang pera sa ginto buong araw, at may mga karaniwang tao na sinabihan na pansamantalang sarado ang sangay ng bangko at hindi na mababawi ang kanilang pera. Nagkakagulo ang mga tao subalit tulad ng madalas mangyari, naloko na naman ang karaniwang tao at sa karwahe ay makikita natin sina Gon at Garter, kung saan tinanong ni Gon kung nakita na ni Garter ang pinagmulan ng mga pekeng pera. Kinakabahan, sumagot si Garter na hindi pa niya natutukoy ang lugar kung saan galing ang mga pera, pero natuklasan niya kung sino ang nasa likod nito at sinimulan ni Garter ipaliwanag kung paano niya ito natuklasan pero matagal nang hindi nakikinig si Gon at malalim ang iniisip, sinusubukang unawain ang maaaring layunin nito. Narinig niya ang isang kampana na nagpagulat sa kanya mula sa kanyang pagnilay-nilay. Ginamit niya ang kanyang pandama para matagpuan kung saan nanggaling ang tunog, natagpuan nila ang enerhiya ni Yuri sa anyo ng isang mabangis na fox. Inutusan niya si Garter na agad ihinto ang karwahe at inilabas ang isang relos na may katulad na kampana, samantala sa kinaroroonan ng Shadow Garden, si Alpha ay nakakulong sa sarili sa tabi ng apoy, nalumbay dahil sa paniniwalang hindi na siya kailangan ni Shadow. Lumapit si Gamma para kausapin siya at sinabing hindi na maiiwasan ang pagbagsak ng kanilang alyansa at sa puntong ito, naubos na ang kanilang pera at napilitan silang isara lahat ng kanilang tindahan.
Iniwanan ang mga tao na walang pera at ang kaguluhan na dulot nito ay kumalat na rin sa kanilang mga sangay, na nagtulak sa kanilang mga customer na hingin ang kanilang ginto at dahil sa malawakang pag-withdraw, ang mga vault ng bangko nila ay magsisimulang magmukhang walang laman. Kahit na si Gamma ay nananatiling optimistiko sa kanilang tsansa na mapanatiling maligtas ang kumpanya, si Alpha ay tanggap na hindi sila makakaligtas dito at ang buong krisis na ito ay plinano ni Shadow, na ngayon ay nagpapanggap bilang John Smith. Kung ito ang kanyang layunin para sa kanila, nawalan na sila ng pabor mula sa kanya at hindi naniniwala si Gamma na iiwan sila ni Shadow sa ganitong paraan, ngunit sa pananaw ni Alpha, binigyan sila ni Shadow ng lahat ng gusto nila sa buhay at lahat ng kagamitan na kailangan para umunlad, ngunit mukhang nabigo sila sa kanyang inaasahan kaya iniwan na sila. Biglang may nagulat na may nakita silang konkretong ebidensya na si Gun ay nagtatrabaho para sa cult, balak din niyang maglabas ng pekeng pera sa merkado para mapabagsak ang Mitsubishi. Dito nagsisimula ang kakayahan ni Sid sa paggawa ng kwento at sinimulan ni Gamma na pag-usapan kung paano ang cult na walang alam sa kanilang koneksyon sa Shadow Garden, ay maaaring nakita ang kumpanya ng Mitsubishi bilang banta dahil sa malawak nilang paglago at impluensya sa mundo, kaya nagplano silang alisin ito sa pamamagitan ng pagbagsak ng merkado na magdudulot sa kanila na malugi. Ngunit naniniwala siya na naunawaan na ito ni Shadow ng mas maaga at kahit na plano ito ng cult, hindi pa nila ito nagagawa dahil nalaman na ni Shadow ang plano nila at nagdesisyon na siya na lang ang gagawa. Kailangan niyang likhain ang buong senaryong ito, nagbago ng pangalan at tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanila, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang huling layunin nito at gayunpaman, muling naging aktibo ang kakayahan ni Sid sa paggawa ng kwento nang biglang pumasok si Beta na may dala-dalang coded na mensahe. Ibinigay niya ito sa kanya at aktwal na isinulat ito ng biglaan, kaso naisalin niya ito at naglalaman ito ng tamang mga salita para makumpleto ang kanilang larawan ng iniisip ni Shadow. Pumapatak ang mga luha sa mata ni Alpha habang binabasa niya ito at humihingi ng paumanhin dahil sa kinakailangan niyang magtaksil pansamantala. May plano siya, na siya lang ang makakatupad at inamin naman niya na nagkasala siya ng pandaraya sa bangko at itinago ang lahat ng ginto sa isang bilangguan sa ilalim ng lupa. Sinasabi nito sa kanila ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa nangyayari, at iniisip nila na maingat na pinagmasdan ni Shadow ang lahat at naunawaan ang plano ng cult ng maaga, at kumilos para ito'y mabaligtad at gamitin laban sa kanila. Sa huli ay marami silang nawalang pera, pero nagiging maayos lang ang Mitsubishi dahil naibalik ni Shadow lahat ng ginto na nawala sa kanila at patuloy silang nag-uusap kung gaano kagaling ang plano ni Shadow, pero alam natin na sa puntong ito ay nag-improvise na lang siya. Plano nilang kolektahin lahat ng gintong barya gaya ng ginawa ni Shadow, at isa rin siya sa kanila at para maging palido ang lahat at maging maayos, doon ay bumalik na si Delta mula sa misyon na inutos sa kanya ni Shadow kaya makakahinga na sila na alam na ligtas at maayos siya. Samantala, si John Smith ay abala pa rin sa pagharap sa mga taong naghahanap sa kanya dahil sa pinagmulan ng pekeng pera, at sa karaniwang pangyayari ay malamang maiinis siya dito, ngunit ngayon ay hindi na niya ito pinapansin. Sinabi na sa kanya ni Yuri na hindi niya talaga pinahalagahan ang pera, kaya ibig lang sabihin nito na lahat ng gintong iyon ay kanya at pwede na niyang kunin, kaya ngayon ay siya'y labis na mayaman at maaaring mamuhay ng marangyang buhay sa natitirang araw niya. Gayunpaman, nang bumalik siya sa bilangguan, natuklasan niya na ninakaw na ang bawat isang gintong barya na itinago doon at nakatayo siya roon, nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na nakawin ang gintong kanyang matuwid na ninakaw, at lubos na nakalimutan na siya ang nagbigay kay Beta ng encrypted na mensahe tungkol sa lokasyon ng ginto. Napagpasyahan niyang ito'y gawa lamang ni Gun at hindi madalas mangyari kaso galit na siya ngayon at handa nang harapin si Gun. Samantala ay natapos na ang labanan ni Gun at Yuri at bagamat natalo si Gun, ang tanging pinag-uusapan niya ay kapangyarihan at kung paano niya sana napigilan ang pagkuha sa kanya gamit ang kapangyarihang iyon. Habang tinitigan niya si Yuri ng kanyang bulag na mata, napagtanto ni Yuri na wala sa tamang pag-iisip si Gun pero hindi niya alam kung ano ang nagbago sa kanya at naging halimaw at maaaring pinatay niya ang kanyang ina. Ngunit totoo rin na minsan niyang nailigtas ang kanilang buhay kaya pinili niyang hindi patayin si Gun at umalis na lang sa labanan, umaasang ang lalaking minsan niyang minahal ay nandoon at nabubuhay. Subalit dahil sa kasalukuyang estado ng isip ni Gun, nakita niya ito bilang pagmamaliit at para patunayan na hindi siya mahina, ininom niya ang tableta at biglang nadagdagan ang kanyang lakas,
na nagbigay daan sa kanya na mabilis na umatake at masaktan si Yuri sa likod tulad ng ginawa niya noon. Nang mag-regenerate ang kanyang mga mata at makita niya ang kanyang nagawa, nagkaroon siya ng sandaling pagkamalay at napasabi ng, "Ano ba ang ginawa ko?" Subalit mabilis niya itong napagtanto sa pagsasabing kung hindi niya ito gagawin sa kanila, malamang sila ang gagawa nito sa kanya, kaya kinakailangan niyang gawin ito kaso bago niya itusok ang espada ay agad siyang sinuntok ni Shadow. Nagulat si Yuri nang makita niyang dumating si John para iligtas siya, napagtanto din ni Gon na ito ang taong nagdulot ng lahat ng problema gamit ang pekeng pera at naisip niyang magandang pagkakataon ito para patayin ang ugat ng kanyang mga problema, ngunit hindi naglalaro si John at handa siyang lumaban. Hinaharap niya si Gon, binangga ang siko sa espada ni Gon at sinabi na nandito lang siya para kunin ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Parehong inakala ni Gon at Yuri na ang tinutukoy ni John na mahalaga ay si Yuri. Kaso ang talagang tinutukoy niya ay ang kanyang tunay na iniibig at ito ang lahat ng perang inakala niyang ninakaw, at nagsimula ang kanilang labanan habang mabilis silang tumawid sa nyebeng gubat at iniisip ni Yuri kung gaano kabait si John na bumalik para iligtas siya, kahit tapos na ang kanilang ugnayan sa negosyo at may karapatan siyang iwanan siya. Sa pagtatapos ng kanilang labanan, si Gon ay tumilapon sa harap ni Yuri at bumagsak sa lupa at habang nakatingin siya pataas, nakita niya si John Smith na lumalapit sa kanya sa nakakatakot na paraan, sinasabing simulan na niyang magsalita bago pa siya masipa sa bibig. Sumigaw si Gon na wala siyang sasabihin at akmang iinom ng buong bote ng mga tableta ng cult, pero masyadong maingat si John para hayaan ang kanyang kalaban na magpalakas sa gitna ng labanan at sinipa siya sa bibig para pigilan ito, na nagreresulta ng pagkawala ng malay ni Gon. Kahit na tuluyan niyang nasira ang panga ni Gon, gusto pa rin niyang magsalita ito kaya patuloy siyang sinuntok hanggang makuha niya ang sagot na hinahanap niya at habang patuloy siyang sinuntok, naalala ni Gon na ang ganitong antas ng labis na kapangyarihan na ipinapakita ni John Smith ay eksakto sa hinahangad niya noon. Naniniwala siya na sana naprotektahan niya ang kanyang iniingatan kung mayroon siya nito. Nakakalungkot na naging baliw siya dahil mukhang mabuting tao naman siya dati. Sa kanyang huling salita habang nakatingin kay Yuri ay bumagsak siya at namatay mula sa mga suntok na binigay ni John. Lumapit si John kay Yuri at niyakap siya at sinasabing ayos na ang lahat ngayon at habang niyayakap niya ito pabalik, nagsimula siyang pagalingin gamit ang kanyang enerhiya, na nagpapabatid kay Yuri na siya ang parehong taong nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Nagsimula siyang lumuha at nagpasalamat ng husto sa lahat ng ginawa niya para sa kanya habang umiiyak sa braso ni John. Samantala, si Garter ay nagkaroon ng hindi magandang kapalaran dahil nalaman ni Princess Iris na kinuha ng kanyang bangko ang pera ng mga tao nang hindi kayang ibalik ang utang. Bumalik si Yuri sa kanyang grupo na nag-aalala sa kanya, kaso sinabi niya na ayos na ang lahat at salamat kay John. Nagtatanong sila kung nasaan siya pero bago mamatay si Gon ay narinig ni John na may binanggit siyang tungkol sa isang kayamanan na binaon sa ilalim ng nyebe, kaya iyon ang hinahanap niya ngayon. Habang papasok sina Yuri at ang iba sa bilangguan, nagulat siyang makita na nawala ang lahat ng ginto at nilapitan siya ni Alpha, na nagtatago sa mga anino at ipinaliwanag na bahagi ito ng plano ni John mula pa sa simula. Sinira nila ang alyansa habang nagdulot din ng malaking pagkalugi sa panig ng cult. Iniabot niya ang isang liham na natagpuan niya sa mga gamit ni Gon na para kay Yuri, pero mahirap itong basahin dahil sa magulong sulat kamay ni Gon. Diretso ang punto ni Alpha at ipinaalam kay Yuri ang pag-iral ng cult, dahil sila ang dahilan kung bakit nawala sa katinoan si Gon at ginawa ang mga bagay na iyon. Sinabi niya rin sa kanya ang tungkol sa gawain ng Shadow Garden at kung paano sila pinamumunuan ni John Smith, na kilala rin bilang Shadow. Nagtatalaga sila sa pagpuksa sa cult at hiniling kay Yuri na sumali sa kanila na pumayag naman siya, samantala ay patuloy pa rin sa paghahanap ng kayamanan sina Sid at Delta, ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang paghuhukay ay wala pa rin silang makita. Sumuko si Sid at nagsimulang lumakad palayo, sinabi kay Delta na siya na lang ang maghahanap pero sa totoo lang, iniisip niya na magagalit sa kanya ang mga babae dahil sinusubukan niyang pabagsakin ang kanilang kumpanya at magnakaw mula sa kanila para sa kanyang pansariling kapakanan, ngunit matapos niyang umalis sa wakas ay may natagpuan si Delta sa nyebe. Lumipat ang eksena kay Skell at Pool na kumakatok sa pinto ni Sid para gisingin siya, kaso hindi siya tumugon at napansin nilang bukas ang pinto, pumasok sila at napagtanto nilang maganda ang araw na iyon para makipag-meet sila ng ilang babae.
Gayunpaman ay wala doon si Sid at nakita nila ang mga premium ticket sa Mitoshi Hot Springs na nasa kanyang desk. Nagtataka sila kung bakit mayroong ganitong eksklusibong mga tiket si Sid at napagtanto ni Skell na kahit ang mayayamang tao ay hindi madaling makakuha ng mga tiket na ito, ang pagkakaroon ng mga ito ay maaaring lubos na magpataas ng tsansa nila sa mga kaakit-akit na babae sa Mitoshi. May 6 na tiket sa kabuuan. Nagpasya silang pumunta sa Mitoshi at isasama nila si Nyo na nagtatrabaho sa labas na sumama sa kanila sa Hot Spring Resort, at nakita ninyo ang mga tiket at nagtaka kung paano nila nakuha ang mga ito dahil karaniwan ay para lamang ito sa iilang napiling tao. Ipinaliwanag ni Skell na regalo ang mga ito mula kay Sid at inutusan silang kunin ang mga tiket at yayain ang mga babae sa Mitoshi para sa isang date. Nagulat si Nyo na tinutukoy nila si Sid at ito ang batang master. Kinumpirma ito ni Skell at Paul at nainis naman si Nyo. Nagtataka kung gusto ba ni Shadow na maraming kasama at nagtanong siya kung kasama ba si Sid sa isang date, at tiniyak sa kanya ni Skell na kasama siya at naisip ni Nyo ang komplikadong sitwasyon at nagpas siyang humingi ng payo mula sa Seven Shadow at pinag-isipan ang invitation date. Lumipat ang eksena sa pagpupulong ng Shadow Garden at naniniwala si Alpha na may layunin si Shadow sa isang invitation sa kanila sa Hot Springs. Ipinahayag ni Ita at ito ang babaeng nagdisenyo ng Hot Springs na ang lugar na ito ay isang relaxation resort na malapit ng magbukas, na may tema tungkol sa alamat ng luha ng dragon. Naalala ni Epsilon ang araw na nalaman ni Shadow ang tungkol sa luha ng dragon mula sa isang miyembro ng cult na malapit ng mamatay. Sinabihan silang hindi nila makukuha ang luha ng dragon at nagpakita ng interes si Shadow at inutusan silang imbestigahan ang rehiyon, na humantong sa isang flashback kung saan hinukay nila ang lugar ng 3 araw bago biglang umalis si Shadow para sa isa pang misyon. Natuklasan ni Ita ang isang hot spring sa rehiyon at nagpasya ang grupo na magtayo ng isang hot spring resort doon. Nag-isip sila na may ibang layunin si Shadow, lalo na't interesado siya sa alamat ng luha ng dragon. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila nadama ang anumang mahika ng dragon, na nagbigay daan sa posibilidad na ang dragon ay maaaring isang metaphor na may kaugnayan sa cult na kanilang na-eliminate sa rehiyon. Kumpiyansa si Alpha na sa pagsama kay Shadow sa Hot Springs date ay magbubunyag pa ng higit tungkol sa kanilang misyon. May 6 na tiket at ang 3 ay nakalaan para kay Lord Shadow at sa kanyang mga kaibigan. Gustong malaman ni Beta kung aling 3 Shadow Garden ang makakasama kay Shadow, at sinabi ninyo na siya ay personal na inanyayahan kaya dapat siya ang isa sa kanila. Nagpatuloy ang debate sa Seven Shadow subalit hindi sila makarating sa conclusion sa pamamagitan ng argumento. Sa huli ay naglaro sila ng bato-bato pick para magpasya kung sino ang makakasama kay Shadow sa isang date. Lumipat ang eksena kay Zeta, Beta at Delta na nakipagkita kina Skell at Paul sa labas ng Hot Spring Resort sa araw na yon. Napansin ni Beta na may kulang, ngunit sinubukan ni Paul na malihis ito at frustrated si Zeta dahil hindi nila makita si Sid kasama nila, ngunit ipinaliwanag ni Paul na malate si Sid at doon ay sumaya ang kanilang mood at nagpasya ang grupo na magsuot sa kanilang swimsuits, at nag-alala si Paul sa hindi pantay na bilang ng lalaki at babae para sa group date. Upang punan ang kakulangan, nagpasya silang magkwento na sasamahan sila ni Sid mamaya at sumama rin sina Elizabeth at Marie, at inasahan ni Skell at Paul na ang araw na ito ay magiging kanilang pagbabagong anyo bilang mga lalaki. Pagkatapos ay ipinakita ang eksena kung saan nagbihis ang mga babae sa kanilang swimsuits at di makapaniwala si Alpha na wala si Shadow, at naramdaman ni Beta na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili ngayon upang hindi magdulot ng problema. Nag-iisip si Alpha tungkol sa iba't ibang posibilidad ukol sa pagkakasangkot ni Shadow sa misyon, at binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging handa at naglaro ang grupo ng volleyball sa tabi ng pool, kung saan aksidenteng tinamaan ni Delta si Zeta at naitulak si Skell sa pool. Nag-umpisang mag-away sina Delta at Zeta, na pinanood mula sa malayo ni Gamma at Epsilon at naisip ni Gamma na dapat sila ang napili para sa misyon, ngunit naniniwala si Alpha na ayos lang ito basta masaya sila. Nag-iisip si Alpha na baka ito ang pahingang nais ni Shadow para sa kanila, lalo na't sunod-sunod ang kanilang mga labanan at doon ay nadama ni Ita ang hindi normal na magical signature sa ilalim ng lupa. Lumipat ang eksena kina Skell at Paul na lumulutang sa pool, nalilito sa kanilang mga ginagawa matapos i-invite ang mga babae sa volleyball. Nagtaka si Skell kung saan nagpunta ang mga babae at iniisip ni Paul na baka nasa paliguan ng mga babae. Hindi alam ni Skell na mayroong ganito.
pero ipinaliwanag ni Pool na ang resort ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng customer, kabilang na ang pool para sa mga babae na hindi kinakailangan ng kasuotan. Nagbiro si Skell na baka masilipan nila ang mga babae kung naliligo ang mga ito nang walang swimsuit. Lumipat ang kwento sa mga babae na naliligo sa pool na para lang sa mga babae at doon ay nagtataka si Beta tungkol sa kanyang magiging papel sa misyon at nag-aalala na kung hindi siya makakatulong, baka isipin ni Shadow na siya ay isang marupok na prinsesa. Nagmungkahi si Zeta na pag-isipan nila ang tunay na layunin ni Lord Shadow at palagi silang bumabalik sa konsepto tungkol sa luha ng dragon at ipinaliwanag ang alamat sa likod nito, kung saan isang prinsesa at isang dragon ang nagbahagi ng isang ugnayan. Ngunit natapos ang kanilang mapayapang araw nang magkaroon ng digmaan. Matapang na lumaban ang dragon ngunit nawala, iniwan ang prinsesa sa pagkasira at ang luha ng prinsesa ay nagbunga ng isang himalang batis na may diwa ng buhay. Naghinala si Zeta na baka nakatago sa kwentong ito ang tunay na intensyon ni Shadow. Naisaalang-alang ni Ita na mag-focus sa tubig, na ayon sa kanilang pananaliksik ito ay isang ordinaryong tubig ng hot spring at sinubukan ni Skell at Pool na pumunta sa mga babae, ngunit may anti-people system na nag-spray ng isang bagay sa kanilang mga mata upang ito ay pigilan. Dahil dito ay nagsimulang lumuha si Skell at Pool at nang napunta ang kanilang mga luha sa hot spring, nagkaroon ng reaksyon at sinubukan pa nilang ipaiyak sila Skell at Pool, ngunit napansin ni Ita na hindi lumala ang reaksyon. Ipinapaalala ni Zeta kay Ita ang tungkol sa luha ng prinsesa sa kwento, at tiningnan ni Ita si Beta na tinawag ang sarili bilang isang Princess Elven at patuloy na tinukso ni Ita si Beta, pinapaiyak siya at nag-trigger ng malakas na reaksyon mula sa hot springs. Lumitaw ang isang dragon mula sa tubig at naniniwala si Alpha na ito ang nais ipahiwatig ni Shadow. Isinuot ng grupo ang kanilang slime bodysuits para itago ang kanilang pagkakakilanlan habang napapansin nilang may kulay ang mga suit. Nakipaglaban sila sa Water Dragon at si Alpha ay nagbigay ng malakas na atake at bumuhos ang gintong luha, at naniniwala si Epsilon na ito ang tinutukoy ni Lord Shadow. Napagtanto nila na ngayon ay may mahiwagang katangian ang hot springs na maaaring magpahusay ng kagandahan at kalusugan. Umalis ang kaluluwa ng dragon matapos punasan ang mga luha ni Beta, at naniniwala si Alpha na nais ni Shadow na iligtas ang kaluluwa ng mabait na dragon. Upang itago ang mga kakaibang pangyayari, nagpanggap ang mga babae na bahagi ito ng isang espesyal na kaganapan batay sa alamat ng Dragon Tier. Nagbenta sila ng limitado na edisyon ng merchandise upang ipagdiwang ang grand opening. Sinabi ni Alpha na lahat ay naging maayos at binanggit ni Gamma na kaunti lang ang pinsala sa kanilang mga pasilidad. Nagpasalamat si Alpha kay Shadow para sa hindi inaasahang araw na walang pasok. Samantala nakalimutan na ni Skell at Po ang kanilang mga ginawa noong araw na iyon. Sa araw ding iyon, makikita natin si Sid sa isang inn sa kaharian ng Oriana kung saan ang may-ari ay nagbigay sa kanya ng tsaa. Ipinaliwanag niya na lahat ng mahahalagang bagay tulad ng kape ay nakumpiska ng mga sundalo para sa pagsisikap ng digmaan, kaya tanging tsaa lang ang natira. Napansin ni Sid ang dating magandang pangunahing kalye na ngayon ay nasira na dahil sa digmaan. Nakikiramay ang may-ari ng inn kay Sid na sinasabing malas siya na nadamay sa gulo. Habang inaaalala ang kanyang paglalakbay pagkatapos umalis sa kaharian ng Midgar, kinilala ni Sid na malaya siyang nakakapaglakbay na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling suriin ang kanyang sarili. Noong una ay nagsimula siya sa isang paglalakbay ng pagtutuklas sa sarili at nagsusumikap na maging isang eminence in shadow. Subalit napagtanto niya na kulang siya ng malinaw na pananaw kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Tinatanong ni Sid kung dapat ba siyang magpatuloy sa landas na ito o muling suriin ang kanyang direksyon, samantala, dalawang individual na may number na 664 at 665 nag-almusal kasama niya. Si Rose na nananatili rin sa inn, ay nakaranas ng bangungot kung saan pinatay niya ang kanyang ama na nagpapahayag ng hindi pagpapatawad, at pagkagising niya ay nagdalamhati si Rose sa pagkasira ng dating magandang bayan ng Kastilyo dahil sa digmaan. Naniniwala siyang makakagawa siya ng pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsali sa Shadow Garden, nais niyang iligtas ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng lakas. Lumapit sa kanya ang dalawang babae at ipinahayag nito na ang kasama nila na si 550 ang mamumuno sa misyon at binanggit ng isang babae na si 550, matapos talunin ang numero 80, ay may karapatan na harapin ang mga numero.
Nag-aalala siya at doon ay tinanong ni 664 si Rose kung may problema ba siya, kaso umiwas si Rose at sinasabing ayos lang ang lahat at mamaya, nagkita sila kay 550 sa gabi, na nagbigay sa kanila ng detalye tungkol sa misyon at ito ang muling pagkukuha nila sa isang kamakailan lang na nabagsak na kuta. Sa kabila ng tila hindi maiilarawan na pangyayari at ang elite force ng kulto at ang mga anak ni Diabolos ay na-deploy, na nagpapahiwatig ng nakakatago na kahalagahan at napili si Rose dahil sa kanyang pamilyaridad sa kuta, ngunit ibinunyag ni 550 ang isa pang dahilan na siya ay tumanggap ng kapangyarihan ng direkta mula kay Lord Shadow. Tinanong ni Rose kung ito ay naaangkop din kay 664 at 665, na nilinaw nila na sinundan nila ang patnubay ng 7 shadows at dagdag pa ni 665, ito ay totoo para sa karamihan sa Shadow Garden maliban sa 7 shadow mismo. Ipinahayag ni 550 na siya at si Rose ay mga exception, binibigyang diin ang nakikitang kahinaan ni Rose bilang tapat na lingkod ni Lord Shadow. Nangako si 550 na aalisin ang sinumang hindi karapat-dapat sa kanyang kadakilaan. Habang pinagmamasdan nila ang mga anak ni Diabolos na papunta sa isang lugar, tinanong ni 550 kay Rose ang direksyon at ibinunyag ni Rose na ito ay patungo sa mga guho, isang memorial para sa mga mandirigma na lumaban sa demonyong si Diabolos. Ang eksena ay lumipat sa mga guho kung saan napansin ni 664 si Quado na pinaniniwalaan niyang isang pinuno ng kulto, kasama ang kanyang mga anak at may hawak si Quado ng isang card na katulad ng kay Nelson at ito ang nag-activate sa mga guho. Dumating ang Reyna, nagbukas ng isang vault na may singsing sa loob na kinilala bilang singsing ng alamat, na pinoprotektahan ng bayani na si Freya at hinikayat ni 550 ang pagiging handa sa laban, na ikinagulat ni 664 na inaasahan ang isang misyong rekognisyon. Binigyang diin ni 550 na ang singsing ang susi at ang kanilang misyon ay makuha ito, nang magtanong si Rose ay binaliwala ni 550 ang kanyang pagtatanong, kaso nang tangkaing atakihin ni 550 ang Reyna ay nakialam si Rose at tinanong ang mga motibo nito. Nagulat si Kadoy nang matuklasan na natagpuan sila ng Shadow Garden at binanggit niya ang kanilang intense na relasyon, kinilala ng Reyna si Rose bilang nawawalang prinsesa at ang ina ni Rose ay nagmakaawa sa kanya para sa tulong. Inatake ni 550 si Rose ngunit niligtas siya at ang Reyna ng mga lalaki, sinabi ni 550 na si Rose ay hindi karapat-dapat sa paglilingkod kay Lord Shadow at pareho silang mamamatay sa kanyang kamay. Nalaman ni Gamma na ang koponan na pinadala sa Fort First ay nasa labanan at nasaksihan ni Rose ang kanyang ina kasama ang cult, lumipat ang eksena at doon ay nagtataka si Gamma kung ito ba ay isang bitag at iginiit ni Nuyen na ito ay masyadong komplikado para doon. Nagmuni-muni si Gamma tungkol sa misteryosong gabi ng Beyond Men, si Merid, na hindi pa nagpakita ng kanyang sarili sa kabila ng kanyang kontrol sa kaharian ng Oriana mula sa mga shadow. Ang kanyang pasensya ay hindi umaabot sa kanyang mga tauhan at ang naratibo ay sumasaklaw sa tumitinding tensyon, at mga nagbubukas na misteryo sa paligid ng mga aksyon ng cult at ang mga taong kasangkot. Nalaman ni Gamma ang pagbabalik ni Rose sa kaharian ng Oriana sa pamamagitan ng isang pahayagan, napansin niya ang kawalang katiyakan dito at nag-deploy siya ng maraming tauhan para imbestigahan ang mga guho at kontrolin ang Shadow Garden. Dahil sa mga gulong sibil, binawasan ni Pervat ang seguridad sa paligid ng kabisera ng Oriana at inatasan ni Gamma si Nui na sabihan si Lambda na magpadala ng dagdag na tulong sa kabisera. Nagpasya siya na hayaan muna ang cult na magkaroon ng Prinsesa Rose, inaasahan ang pagkilos ni Pervat at Merid at nagmuni-muni si Gamma tungkol sa mga pangyayaring naganap mula nang sumali si Rose sa kanila at sa cult, iniisip ang kalooban ng kanilang Lord Shadow na nagdala sa prinsesa sa mahalagang puntong ito. Samantala, pinagmuni-muni ni Sid ang tunggalian sa pagitan ng mga grupo ng Perv at Anti-Perv sa kaharian ng Oriana, nakikita niya ang mga alitan ng paksyon bilang mga pagkakataon para sa isang Eminence in Shadow na gumawa ng isang cool na pagpasok. Nalaman ang pagbabalik ni Rose, naisip ni Sid na siya ang perpektong kandidato upang pahupain ang alitan at sa tulong ng isang misteryosong anino, nagtataka si Sid kung ang pagnanais ni Rose na maging Reyna ang nagtulak sa kanya na patayin ang kanyang ama. Iniisip niya na tulungan si Rose na maging isang tyrant na tutol sa mga bayani, at pagkatapos ay makialam upang tulungan ang mga bayani mismo,
ang eksena ay lumipat kay Sid na nakaharap sa mga militiamen sa inn na sinusubukan na mamolekta ng pera. Nagkunwaring mahina, nakialam si Sid ngunit binugbog siya ng mga lalaki at umalis kasama ang pera. Inihayag ng may-ari ng inn na si Marie na dati siyang bayaran na babae sa isang lawless city at sanay na siya sa karahasan. Ipinahayag na siya rin ang Marie na niligtas ni Shadow at nang umalis si Sid sa inn, sinubukan niyang mabayaran si Marie ngunit tumanggi ito, nagpapasalamat sa kanyang nakaraang tulong. Pagkatapos umalis, pinagnilayan ni Sid ang kanyang nabigong mga tangka na impluwensyahan ang paglitaw ni Rose sa kabila ng pagsubok ng iba't ibang estratehiya, tulad ng pagdanas ng buhay sa bilangguan at pagtulong sa voluntaryong hukbo mula sa mga Shadow. Ang kanyang mga pagsisikap ay nagresulta sa hindi karapat-dapat na pagkamit ng kaluwalhatian. Naniniwala si Sid na bilang isang taga-ayos, dapat siyang lumutang ng hindi napapansin at doon ay narinig ni Sid ang mga militiamen na nag-uusap tungkol sa kayamanan sa mga guho, pinatay niya sila at kinuha ang kanilang pera. Samantala, pinagnilayan ni Marie ang kanyang pinansyal na paghihirap at pinagsisisihan na hindi humingi ng tulong kay Sid at habang iniisip niya na ibenta muli ang kanyang katawan, natuklasan niya ang isang supot ng pera sa kanyang pintuan, na na-realize na binabantayan siya ni Shadow. Sa ibang eksena ay matagumpay na nilabanan ni 559 ang mga lalaki, tinalo ang lahat maliban kay Quado at pagkatapos ng 3 araw at gabi, napansin ni Quado ang mga palatandaan ng kahinaan nila at nagplano na pahirapan siya at ang kanyang koponan. Naniniwala siyang sa pamamagitan ni Rose ay maaari siyang umangat sa ibabaw ni Perv at madaling tinalo niya si 559 subalit biglang nakialam si Shadow, nagpagaling at nagbigay kapangyarihan kay 559, na nagtagumpay laban kay Quado. Pinagaling din ni Shadow sina 664 at 665, tinanong nila ang presensya ni Shadow at nalaman niya ang tungkol sa ninakaw na susi ni Rose. Nang malaman ni Shadow ang planong kasal ni Rose kay Perv Ashat, nagalit siya at nangako na mapaparusahan ang kanyang pagtataksil. Nasiyahan si 559 na sumasang-ayon si Lord Shadow at habang nag-aalala si 664 para kay Rose at habang papunta si Shadow upang harapin si Rose, nagtataka siya kung bakit pinatay ni Rose ang kanyang ama kung hindi niya balak maging isang tyrant. Naniniwala siya na kailangan niya si Rose bilang susunod na pinuno upang gumana ang kanyang plano bilang Eminence in Shadow. Pagdating ni Lambda sa kabisera ng kaharian ng Oriana at kasama nito ang mga dagdag na puwersa ni Omega, nagtanong kung ito na ba ang kabuuan ng kanilang mga dagdag na puwersa, siniguro ni Lambda na hindi pa ito ang lahat. Ipinaliwanag niya na babalik siya para ayusin ang susunod na pangkat, at binigyang diin ang pangangailangang kumpirmahin ang isang bagay sa mga nandoon, ibinunyag ni Lambda na may mga bali-balita siyang narinig tungkol sa pagkampi ni Prinsesa Rose sa kaaway. Bagamat kinikilala niya ang posibilidad ng hindi kanais-nais na mga pangyayari, iginiit ni Lambda na ang hindi pagsunod ni Rose ay naglagay sa panganib sa kanyang mga kasamahan at bilang kanyang guro, balak niyang magpataw ng hatol. Nakialam si Kai at sinasabing wala ng kapangyarihan ang 7 Shadow sa bagay na ito, at nalaman ni Lambda na si Shadow na ang nagpasyang harapin ang sitwasyon, binigyang diin ni Omega ang reputasyon ni Shadow sa paghatol ng walang awa laban sa mga kalaban, na nagpapahiwatig na walang sinuman ang makakahadlang sa kanyang mga aksyon. Kasabay nito ay pinag-isipan ni Sid ang kanyang paraan para harapin si Prinsesa Rose, iniisip ang hangal ng paglitaw niya mula sa langit sa maliwanag na sinag ng araw at sa halip, na pagpasyahan niyang umakyat sa pader. Bago siya makapagpatuloy, lumitaw si Epsilon na pinapasok si Sid papasok sa palasyo at ipinaliwanag ni Epsilon na sa bansang ito, iginagalang ang mga taong karapat-dapat sa kanilang sining, na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang access sa Royal Palace. Nagtaka si Sid kung saklaw ba siya ng pribilehiyong ito bilang kanyang pinakamagaling na estudyante, na nagdulot ng paumanhin mula kay Epsilon para sa terminong estudyante, habang nakakatawang binanggit ang natatanging pag-bounce ng kanyang dibdib. Pagmuni-muni ni Sid tungkol sa malagkit na katangian nito at itinuturing itong bunga ng komplikadong mahika, mga pag-aayos at malaking pagsisikap ni Epsilon, tinanong ni Epsilon si Sid tungkol sa kanyang mga iniisip at tiniyak niya sa kanya na pinag-isipan lamang niya ang resulta ng kanyang masigasig na mga pagsisikap. Ininform niya si Sid na matagumpay na na-infiltrate ng kanilang mga tao ang palasyo, naghihintay ng tamang sandali para kumilos at doon ay dumating si Duke Perv Azet at nagtanong kung nakatakdang mag-perform si Epsilon ng hapon na iyon.
Kinumpirma niya ang kanyang mga plano na ipakilala ang isang bagong piraso. Inihayag ni Epsilon ang pag-asa na maaring magbigay ng ginhawa ang kanyang musika kay Prinsesa Rose na kamakailan lamang ay nawalan ng ama. Pinapahalagahan ni Duke Perv ang kanyang pag-aalala kaso sinabi niya na hindi makakasama ang prinsesa ngayon. Sa isip ni Epsilon ay nag-aalala ang Duke tungkol sa kanyang magiging asawa, na kinumpirma niya at nagtanong tungkol sa batang lalaki na kasama niya. Ipinakilala ni Epsilon siya bilang kanyang paboritong estudyante, na ikinagulat ng ibang mga maharlika na hindi alam ang tungkol sa kanyang pagtuturo. Tinanong ni Duke Perv kung mayroon siyang tamang pass para makapasok sa palasyo, na sinagot ni Epsilon na inakala niyang hindi magiging problema ang pagdala sa kanya bilang guest. Gayunpaman, nabanggit ng Duke na may pagbabago sa protocol ngayong araw at iminungkahing bumalik na lamang sila sa ibang araw. Tiniyak ni Duke Perv kay Epsilon na hindi na kailangan basta tumugtog ang batang lalaki para sa kanila. Naintriga sa kanyang kasanayan, sabik ang mga manunood sa kanyang pagtatanghal at na-appreciate ni Sid ang estilo ng pagiging kontrabida ni Duke Perv, at nagpasya siyang tumugon bilang isang background character. Mahusay sa piano, sinimulan ni Sid na patugtugin ang Moonlight Sonata at determinado na bumawi sa ngalan ng mga karaniwang mamamayan laban sa mapang-abuso na maharlika. Habang napabighani niya ang madla ay palihim na ninakawan ni Sid ang mga pag-aari ng mga maharlika. Ang pagtatanghal ay nag-iwan sa madla na nabighani, kabilang ang isang katulong na lubos na nagulat sa musika at pagkatapos ng pagtatapos ng musika, hiningi ni Duke Perv ang pangalan ni Sid kaso binulabog siya ni Epsilon bago ito isiniwalat. Binanggit ni Epsilon na opisyal nilang ipapakilala si Sid kapag natapos na ang kanyang pagsasanay, habang nakikipag-usap kay Duke Perv. Napansin ni Sid ang isang singsing sa bulsa ng Duke at palihim itong kinuha, at kalaunan nalaman niyang ito ang singsing na tinutukoy bilang susi ni 550. Sinamantala ni Sid ang pagkakataon upang sabihin kay Epsilon na gusto niyang galugarin ang palasyo. Lumapit si Margaret na isang katulong na namangha sa pagtatanghal ni Sid kanina at nagalok na ipasyal siya at bagamat nag-atubiling ayawan ito ni Sid sa una, nagpumilit si Margaret at pumayag siya sa huli. Lumipat ang eksena kay Margaret na ginagabayan si Sid sa hardin at ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa talento ni Sid sa musika. Hinuhulaan niya na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan bilang isang nangungunang klase na pianista at inihayag na interesado ang ilang maharlika sa kanya, at maaari siyang kumita ng hanggang 100 milyong zeni taon-taon sa pagtatrabaho para sa kanila. Naintriga sa prospect ng pinansyal na stabilidad, pinag-isipan ni Sid ang ideya na maging musician at sinubukan ni Margaret na kunin siya para sa kanyang pamilya, at nag-alok na asikasuhin ang lahat para sa kanya. Subalit nang maging masyadong malapit si Margaret, ninais ni Sid na lumayo at nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Prinsesa Rose, at sa una ay nagpahayag si Margaret ng paghanga para sa prinsesa, ngunit inihayag niya na ikinulong si Rose sa West Tower at sinisisi siya sa kaguluhan ng kaharian. Habang sinisikap ni Sid na makatakas sa mga walang katapusang kwento ni Margaret, nakasalubong niya ang isang Dark Knight na nagbabala sa kanya na huwag hihipuin si Margaret dahil nagmamahalan daw sila. Gayunpaman, naging malinaw na ang Dark Knight ay simpleng naligaw ng landas at walang pag-asa na manliligaw, at ang kanyang damdamin para kay Margaret ay hindi sinusuklian at matagumpay na nakaiwas si Sid sa mga walang katapusang kwento ng madilim na night tungkol sa pag-ibig. Sa susunod na eksena, natagpuan ni Prinsesa Rose ang kanyang sarili sa West Tower, pinagmumuni-muni ang kanyang desisyon na iligtas ang kanyang ina at napagtanto niya na ito ang nagtakda ng entablado para sa isang bangayan sa pagitan ng Shadow Garden at ng cult ng Diabolos sa kanyang bansa. Bigla niyang napansin si Sid na umaakyat upang makipagkita sa kanya at nagbahagi sila ng isang taos-pusong yakap, habang ipinahayag ni Prinsesa Rose ang kanyang pananabik na makita si Sid, umupo sila para mag-usap. Inihayag ni Sid na nagawa niyang makapasok sa palasyo bilang isang apprentice sa isang kaibigang musician at habang nag-uusap sila, tinanong ni Rose kung paano niya nagawang makamit ang mapangahas na gawa, ipinaliwanag ni Sid ang kanyang paraan at sa kanya binago ang usapan tungkol sa nalalapit na kasal ni Rose. Mariing ipinahayag ni Rose na wala nang dapat pag-usapan tungkol sa kanyang nalalapit na kasal, hindi siya nagpapatinag at tinanong ni Sid kung totoo ang balita at kinumpirma ito ni Rose. Binanggit ni Sid ang mga salitang binitawan ni Rose bago niya pinatay ang kanyang ama, hinimok siya na alalahanin. Hindi komportable sa pagbanggit sa araw na iyon, nagmakaawa si Rose kay Sid na kalimutan na siya kaso iginiit niya na hindi niya magagawa,
at inilahad ni Sid na si Rose na tulad niya ay pumili ng landas na hinamak ng kanyang kaharian. Sa kabila ng pagtanggi at kalungkutan, nanatili siyang tapat sa kanyang pinili na tulad ng pananatili ni Sid sa kanyang pangarap kahit na hindi maunawaan ng iba, naiintindihan ni Sid ang kanyang mga pakikibaka, binigyang diin ang kanilang magkatulad na karanasan. Kinikilala ni Rose na palagi niyang mauunawaan ang pangarap ni Sid, kahit na itakwil ito ng mundo at gayunpaman, iginiit ni Sid na habang pareho silang nanatiling tapat sa kanilang napiling landas, lumilihis ngayon si Rose mula sa kanyang tunay na sarili. Sa kabila ng kanyang mga aksyon na manatiling tapat sa kanyang pamumuhay, ang pagpapakasal sa kanyang fiancé ay taliwas sa lahat ng kanyang pinaninindigan, ipinunto ni Sid na walang dahilan para sumuko siya sa kanyang mga prinsipyo ngayon. Tila sumuko, sinabi ni Rose na wala na siyang masasabi pa kay Sid at hiniling sa kanya na kalimutan siya, hinimok siya na hanapin ang kanyang sariling kaligayahan. Matigas ang loob, iginiit ni Sid na kailangan siya ni Rose kaso patuloy na iginiit ni Rose na ang tanging hiling niya ay magpatuloy na si Sid, naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok si Perv sa silid, nagtatanong kung may bisita si Rose dahil sa mga boses na narinig mula sa kanyang kwarto. Itinanggi ni Rose na may bisita siya kaso napansin ni Perv ang kanyang mga luha at sinubukan na mapasaya siya, na nagtulak kay Rose na paluan ang kanyang kamay palayo at bilang tugon, hinawakan ni Perv siya sa leeg at binalaan siya na huwag magpakita ng ganitong paglaban dahil malapit na silang maging mag-asawa. Iginiit ni Rose na ang kanilang pag-iisa ay magiging pangalan lamang, at ipinapaalala sa kanya ni Perv na nakasalalay ang buhay ng Reyna sa kanyang pagsunod, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon kaya doon ay nagpasya si Rose. Nakarinig si Sid sa pagtatalo nila at pinag-isipan ang paglipat sa Plan B, nagtatanong sa kahalagahan ng singsing na ninakaw niya mula kay Perv at lumipat ang eksena kay 550, humihingi ng tawad sa kamakailang kabiguan ng misyon na inilalagay ang pagsisi kay Rose. Pinigilan ni Epsilon na tawagin si Rose na traidor, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na itaas si 550 sa isang posisyon na mas mababa kaysa sa 7 shadow sa hinaharap. Inilipat ni Epsilon ang sisi mula kay 550, sinasabing ang kabiguan ay resulta ng hindi pagpapaalam kay Rose tungkol sa kanyang ina at kinikilala niya na si Lord Shadow na ang humawak sa kaso, subalit hindi pinarusahan si Rose at iminungkahi ang ibang plano. Ang kasalukuyang pag-aalala ay ang singsing na natagpuan sa mga guho. Nag-aalala si Epsilon na ang pag-pressure kay Perv ay maaaring humantong sa paggamit ng susi at ayon sa mga alamat, ginamit ng kaharian ng Oriana ang susi upang patayin ang 100,000 tropa ng Velan. Ngayon na may panganib na gamitin ni Perv ang kapangyarihan upang sirain ang kaharian ng Oriana, at ang focus ay nasa paghahanap ng lokasyon ng susi at habang lumabas si Sid mula sa paliguan at inalagaan siya ng 2 babae, hindi alam ang masalimuot na web ng intriga na lumawak sa kaharian at ang nakabinding banta na dala ng misteryosong susi. Buong kumpiyansa na inihayag ni Sid na malutas ang pag-aalala ni Epsilon ng mas maaga kaysa inaasahan, ikinagulat ni Epsilon sa kanyang mabilis na tagumpay bilang isang undercover agent, pinagaan ni Sid ang kahirapan ng misyon at humanga si 550 sa kakayahan ng kanilang Panginoon. Lumipat ang eksena kay Perv na pinag-uusapan ang plano kay Marid, sinasabi sa kanya na maayos ang lahat ng bagay at binigyang diin ni Marid ang kahalagahan ng pagbawi ng kapangyarihan ng Black Rose upang patatagin ang kanilang awtoridad sa loob ng cult. Nagbabala siya kay Perv na maging mapagbantay dahil may mga senyales ng panghihimasok at tiniyak ni Perv sa kanya, binanggit na ang singsing ng pagpapalit ay laging nasa kanya at nangako si Marid kay Perv ng isang upuan sa Night of Rounds pagkatapos ng kanilang tagumpay, ngunit nagbabala laban sa mga pagkakamali, lalo na't hindi pa kasal si Perv sa prinsesa. Matapos ang komunikasyon, ipinagmalaki ni Perv na ang susi, ang prinsesa at ang kaharian ay nasa kanyang mga kamay na at dumating ang Reyna na hinahanap siya, inihayag ang isang lihim na relasyon sa pagitan nila, at ang mga madilim na balak ni Perv ay nagdudulot ng anino sa kapalaran ng kaharian ng Oriana. Ngayong alam na ni Sid na pinipigilan ni Rose ang kanyang sarili para sa kanyang ina, ang pangunahing priority niya ay palayain si Reyna, na inaasahan niyang magpapalaya rin kay Rose upang maging isang tyrant. Ngunit ang natuklasan niya ay ang pagkakaroon ng relasyon ni Reyna at Duke, na lumampas na sa sukdulan at si Reyna mismo ang pumili na makipagrelasyon kay Duke at naniniwala si Sid na kung malalaman ni Rose ang katotohanan, ito ay sapat upang magalit siya ng husto at maging isang tyrant.
Nang muling makipagkita si Sid kay Rose bilang shadow at doon ay inakala ni Rose na naroon siya upang patayin siya at sa halip, hiniling niya kay Rose na sumunod sa kanya sa balcony sa labas ng silid ng Reyna at doon, hindi lamang nila narinig ang pagtatalik ni Reyna at Perv, kundi pati na rin ang pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga balak. Inamin ni Reyna na siya ang nagdulot ng droga sa kanyang asawang hari, lahat para mapasa kanya si Perv at kapag napakasal na si Perv kay Rose bilang formalidad lamang, balak din nilang alisin si Rose upang sila ang maghari sa Oriana. Labis na nadismaya si Rose sa narinig niya at nagsimulang magsuka ng walang kontrol hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magbalik ang malay ni Rose, lumitaw si Sid sa kanyang balcony habang tumutugtog ng Moonlight Sonata sa harap ng buwan. Nagpakita si Rose ng pagkapagod kaso may kasamang mapait na ngiti, sinasabing pinatay niya ang kanyang ama at trinidor ng kanyang ina, trinidor ang Shadow Garden at kinamumuhian ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit ngumiti pa rin siya dahil sa kabila ng lahat, hindi kailanman lumayo si Sid sa kanyang tabi at tinanong niya si Rose kung ano ang nakikita niya sa ganitong mundo na sinisinagan ng buwan at nawala, iniwan ang singsing ng Black Rose sa upuan. Lumalabas na hindi sinasadyang nahulog ang singsing mula sa bulsa ni Sid, kaso sinabi niya kay Epsilon pabalik sa na binigyan niya si Rose ng susi at ang katotohanan na kailangan niyang malaman ni Rose, pero inakala ni Epsilon na tinutukoy niya ang susi at ito ang Black Rose kaya hindi ito natagpuan ng Shadow Garden. Hindi binuksan ni Perv ang kahon na hindi na naglalaman ng susi hanggang sa araw ng kanyang kasal, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita kaya't paulit-ulit niyang binuksan at isinara ang kahon bago tuluyang mawalan ng kontrol. Samantala, inakala ni Rose na ang singsing ay isang singsing pangkasal mula kay Sid at si Rose ay naglista ng lahat ng masasamang bagay na kanyang nagawa kaso handa siyang kalimutan ang mga ito, basta't malaman lang ng kaharian ang katotohanan tungkol kay Perv Ashat. Inilista niya ang kanyang mga kasalanan at idineklara siyang guilty, ayaw sumuko sa pag-ibig. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri at pagkatapos, sa kanyang pagkagulat, nagsimula itong magliwanag at nagpakita ng isang kingdom-wide recording ng kanyang ama at ito ang hari. Sa kanyang mensahe, na-address niya si Rose at ang kanyang kaharian at alam na malapit na siya sa bingit ng katinoan, idineklara niyang si Perv Ashat ang may pananagutan sa pagwasak ng kanyang isip, at itinalaga si Rose Oriana bilang kanyang nag-iisang tagapagmana sa trono. Nagtapos ang mensahe ng hari sa pagsasabing mahal niya si Rose, na nagdulot ng luha sa kanyang mga mata at nang magsimula si Ashat na magmalaki, lahat ng kanyang kaalyado sa korte ay bumaliktad sa kanya ng sabay-sabay. Itinutok ni Rose ang kanyang espada kay Ashat at naghanda na dalhin siya sa kustodiya, kaso biglang lumipad ang ulo ni Ashat at nagulat si Rose, pati na rin ang lahat ng iba pa nang huminto ang ulo sa harapan ni Reyna. Wala siyang reaksyon hanggang sa sandaling bago ang kanyang ulo ay humiwalay mula sa kanyang katawan. Ang may sala sa likod ng dalawang pagpugot ng ulo ay si Mordred, na nagpapanggap bilang pari at ngayong ang Black Rose ay may bagong master at activated na, ginamit niya ang isang maliit na device para gamitin ang singsing upang buksan ang pinto. Ang singsing ni Rose ay nagpaputok ng sinag ng liwanag diretso pataas sa langit. Lumilikha ng isang portal kung saan lumabas ang isang malaking metal na dragon na kilala bilang Archfiend Ragnarok. Pinakawalan nito ang kakayahan nito at sinira ang malaking bahagi ng kabisera. Si Rose ay nagtataka pa rin kung ano ang nangyayari nang tila subukan ni Ragnarok na atakehin at patayin siya, ngunit biglang naputol ang braso ng dragon dahil kay Lord Shadow. Patay na sina Perv Ashat at Reyna at na-activate na ang Black Rose. Nang iulat ito ni Eta ay hindi nag-alala si Alpha dahil naroon si Lord Shadow at lumalabas na ang kasal ni Rose, na maswerteng na-cancel ay dinaluhan ng mas maraming miyembro ng Shadow Garden kaysa sa inakala niya, at silang lahat ay tumayo at binibigkas ang kanilang moto kay Mordred. Ang mga miyembro ng Shadow Garden ay kumalat upang harapin ang iba't ibang halimaw na pinakawalan sa kabisera at bawasan ang mga inosenteng biktima, bago tumungo sa langit upang labanan si Ragnarok. Binigyan ni Sid si Rose ng kailangan niyang lakas ng loob at sumali siya sa labanan sa mga kalsada upang protektahan ang kanyang mga tao. Kinakailangang harapin ni Mordred sina Beta at Epsilon. Ang una ay isang elf na may sama ng loob sa paggamit at pagtatago ni Mordred sa ninakaw na mga artifact ng mga elf. Balak ng duo na bigyan siya ng leksyon at pagkatapos ay asahan na sasabihin niya sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Matapos mapabagsak ang isang halimaw ng mabilis, nilapitan si Rose ni Margaret at wala silang panahon para humingi ng paumanhin kaso napayuko si Margaret,
tinanggap ang mga utos ni Rose at kinilala siya bilang Reyna Rose. Habang pinaglalaroan ni Sid si Ragnarok na masaya na nakikipaglaban sa isang tunay na fantasy video game boss, si Mordred ay naging isang kawawa at bagamat siya ay nasa masamang kalagayan at kumpiyansa pa rin siyang sisirain ni Ragnarok ang lahat, kaya walang problema sa kanya na bigyan sina Beta, Epsilon at Rose ng ilang high-level na impormasyon mula sa cult. Sinimulan niya sa paglalarawan ng mundo na kanilang tinitirhan bilang isa lamang sa walang hanggang dimensyon, ang mga mundo sa ibang dimensyon kung saan pinaniniwalaan nilang nagmula ang mga humanoid, na nagpapaliwanag sa kanilang dominasyon sa lupa. Ang mga realm na ito rin ang nagdala ng mahika at mga mahiwagang nilalang, ginagawa ng Black Rose na posible ang pagbubukas ng portal sa pagitan ng mga realm, at pinayagan si Ragnarok na isang nilalang mula sa ibang realm na makapasok. Habang si Shadow ay nakangiti sa itaas, iniulat ni 559 na kina Beta at Epsilon na lahat ng mga halimaw sa lungsod ay naalis na at kahit na tinalo si Ragnarok, nagawa pa rin ni Mordred na magbago sa kanyang huling anyo, na wala ang karamihan sa kanyang pagkatao ngunit nakakuha ng mas maraming kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang pinakamataas na kapangyarihang kayang ipunan ni Mordred ay hindi pa rin makakapantay sa kapangyarihan sa Pinky Toe ni Shadow. Ipinakita ito ni Shadow sa pamamagitan ng pag-engage kay Mordred sa isang mabilis ngunit cinematic na labanan, inilunsad niya si Mordred paitaas papunta sa orbit. Nang si Mordred na lubos ang pagkataranta, ay nag-set up ng perpektong tanong na, "Ano ka ba talaga?" Sinagot siya ni Sid ng, "Ako ay atomic." Ang resultang pagsabog ay lumikha ng liwanag na mas maliwanag pa sa madaling araw sa ibaba, kung saan lahat ng taong nakipag-ugnayan kay Shadow ay napamangha ng may paghanga at alam eksakto kung sino ang responsable. Nang mawala ang liwanag at bumalik siya mula sa orbit, sina Beta at Epsilon ay tuwang-tuwa kaso may nangyari na hindi inaasahan ni Sid, mukhang isang uri ng portal, at hinihigop si Sid paloob kasama ang isang pagsabog ng berdeng kidlat. Sa isa pang mundo kung saan ang Tokyo ay isang nasusunog na guho, si Nishino Akane ang isang babae mula sa nakaraang kwento na minsang niligtas ni Sid, ay nagising at napatingin sa buwan at naalala ang isang kaganapang mula sa ordinaryong kaklase na minsan niyang nakilala. Ito ang parehong Tokyo kung saan original na nagmula si Sid, ngunit ito na ang naging kalagayan nito ilang taon sa hinaharap. Naglalakad mag-isa si Akane sa isang eskinita nang bigla siyang harangin ng dalawang matitigas na may mga cybernetic implants at pinapatulog gamit ang isang stun gun. Nagising si Akane na nakagapos at ang kanyang mga kidnapper ay balak siyang ibigay sa kanilang mga boss, isa sa kanila ay napalihis sa plano at sinimulang sakalin siya kaso biglang ang mga nang-aatake kay Akane ay tumanggap ng malakas na suntok na nagpalipad sa kanya sa kabuuan ng gusali, habang ang natitirang bahagi ng kisame ay nabasag, na inihayag ang tagapagligtas ni Akane at ito si Shadow.